Kabanata 941. Treasure of the Royal Clan. Nagulat si Yemuzi nang makita ang lahat ng ito. Hindi niya akalain na ang sumo na ito ay may itinatagong nakakagulat na lihim. Ang taong ito pala ay isang sinaunang Diyos. Nang ipadala siya dito ng pinuno ng pamilya, nakuha niya ang mga detalye tungkol sa Moongazer Serpent at naghanda siya ng lubusan. Bagamat siya'y nagulat, hindi niya nakalimutan ang kanyang misyon. Matapos makita ang 5 star na sinaunang Diyos na lumabas mula sa bibig ng Moongazer Serpent, hindi siya nag-atubiling pumasok. Diretso siyang dumaan papunta sa bibig ng Moongazer Serpent. Bagamat bumagsak ng malaki ang kanyang cultivation, hindi naman mabagal ang kanyang bilis. Sa isang saglit, nawala siya sa bibig ng Moongazer Serpent. Medyo komplikado ang ekspresyon ni Wudo Chan. Tiningnan niya ang ilang mga tala sa alliance at aksidenteng natuklasan ang pagkakakilanlan ng Moongazer Serpent. Kaya't alam niya na may isang bagay sa loob ng Moongazer Serpent na tinatawag na Moonflower. Ayon sa mga tala, ang Moonflower ng Moongazer Serpent ay maaaring gamitin upang mag-refine ng isang pseudo-nirvana void na yaman. Kung makuha ko ito at ma-refine ko ang isang pseudo-nirvana void na yaman, maaari kong palitan si Esteemed Xuanbao sa grupo ng mga matatandang miyembro. Hinigpitin niya ang kanyang mga ngipin at tinutukan si Yemuzi. Nang isara ng Moongazer Serpent ang kanyang bibig, pumasok siya. Tanging si Qing Shui lamang ang hindi pumasok sa bibig ng Moongazer Serpent. Nakakunot ang kanyang noo habang tahimik na pinapanood si Wang Lin at ang malaking 5 star na sinaunang Diyos. Clan member, ang pangalan ko ay Lu Chen. Ang mga mata ng 5 star na sinaunang Diyos ay puno ng sinaunang aura nang siya ay lumapit. Hindi siya nag-form ng kamao kundi tumama gamit ang kanyang palad. Isang tunog na parang lumindol ang narinig at isang malaking marka ng kamay mula sa kamay ni Lu Chen ang tumama direkta kay Wang Lin. Nagkibit balikat si Wang Lin. Ang marka ng kamay na ito ay katulad ng nakita niya sa Celestial Realm, ngunit may mga pagkakaibang malaki. Tumama ito ng direkta kay Wang Lin, at ang kamay ni Lu Chen ay sumunod agad pagkatapos ng marka ng kamay. Malalim na huminga si Wang Lin. Umalon ang mga 4 na bituin sa kanyang ulo, itinuro niya ang kanyang kanang kamay at lumabas ang wika ng sinaunang Diyos mula sa kanyang bibig. Dahil isa na siyang 4 na star na sinaunang Diyos, kaya niyang gamitin ang ilan sa mga spell ng sinaunang Diyos. Matagal nang hinihintay ni Wang Lin ang araw na ito. Sa isang iglap, isang malaking vortex ang lumitaw sa harap niya. Armas ng sinaunang Diyos. Nang sumigaw si Wang Lin, kumulog ang mga purple na kidlat mula sa vortex at isang mahahabang spears ang lumabas. Ang spears ay malabo, at tila ginawa mula sa purple na kidlat. Hinawakan ni Wang Lin ang spear at inihagis ito pasulong. Tumama ito sa paparating na marka ng kamay. Isang malakas na tunog ang narinig nang magsalubong sila, at nahati ang marka ng kamay. Gayunpaman, agad na hinawakan ni Lu Chen ang spear ni Wang Lin. Nang pisilin niya ito, umakyat ang kidlat mula sa spear at pagkatapos ay bumagsak ito. Lumabas si Wang Lin at kahit na ang kanyang katawan ay mahina kumpara kay Lu Chen, nagbigay pa rin siya ng isang malakas na aura. Ibinangon niya ang kanyang kanang kamay at tinapon ito palabas. Tiningnan siya ni Lu Chen ng isang komplikadong mata. Napilitan siyang kumonsumo ng isang bituin upang gawing isang puppet si Ji Xiantian. Bagamat umalis na siya mula sa katawan ng Moongazer Serpent, may mga hindi masabing paghihirap. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung siya ba ang Moongazer Serpent o isang sinaunang Diyos. Matagal na siyang nagsanib sa Moongazer Serpent. Ang kanyang isipan ay nasakop na ng Moongazer Serpent. Sa kanyang pananaw, hindi siya karapat-dapat tawaging isang sinaunang Diyos, siya ay isang puppet lamang ng Moongazer Serpent. Lagi siyang nahirapan sa pagitan ng kung dapat ba niyang ipasa ang pamamana kay Wang Lin o kainin si Wang Lin. Habang siya ay nahihirapan, nang kusang magbigay ng isang bituin kay Ji Xiantian, baka sa kanyang puso ay ibig niyang ipasa ang bituin na iyon kay Wang Lin. Sa sandaling ito, huminga siya ng malalim, itinuro ang kanyang kanang kamay, at inihagis ang isang suntok. Isang malakas na tunog ang narinig, at naramdaman ni Wang Lin na ang kanyang kanang braso ay nang-alay at siya ay napilitang umatras. Si Lu Chen ay napilitang umatras din ng ilang hakbang, at ang mga bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay ay lalong naging malabo. Ang dahilan kung bakit hinamon ni Wang Lin si Lu Chen ay dahil alam niyang kahit hindi isang bata na sinaunang Diyos si Lu Chen, siya ay labis na mahina ngayon. Ang pagiging malabo ng mga bituin sa pagitan ng mga kilay ni Lu Chen ay nagpapatibay ng kanyang pahayag. Kabaligtaran ni Wang Lin na may 4 na bituin, solidong kumikinang ang mga ito. Higit sa lahat, si Wang Lin ay kabilang sa royal na lahi. Kahit na ang isang ordinaryong sinaunang Diyos ay nakain ang bituin ni Lu Chen at tumaas ang kanilang cultivation higit pa kay Wang Lin, hindi pa rin sila makakatapat sa mga spell ng Royal Clan. Ang Royal Clan ng mga sinaunang Diyos ay tunay na mga hari. Hindi lamang sila kayang gumamit ng mga spell ng Royal Clan, mayroon din silang mga armas ng Royal Clan. Habang umatras, si Wang Lin ay humakbang pasulong at nagpatuloy na sumugod kay Lu Chen. Patuloy silang nagpalitan ng malupit na suntok.
Ang mga ripples ay umaabot at ang malalakas na tunog ay umabot sa kalawakan. Sa simula ng laban, si Wang Lin ay nasa disbentahe, ngunit habang tumatagal ang laban, lalong lumakas siya. Dahil habang lumalaban, unti-unting nakakasanayan ni Wang Lin ang lakas ng isang 4 na star na sinaunang Diyos. Madalas na may malalakas na bagyong sumasabog sa bawat suntok. Ang mga suntok ay naglalaman din ng mga spell ng sinaunang Diyos, kaya't ang labanan nila ni Lu Chen ay lalong naging matindi. Sa isang malakas na tunog, ang dalawa ay nagsiwalat. Habang umatras si Wang Lin, itinaas niya ang kanyang malalaking kamay at kumislap ang kanyang mga mata. Sinimulan niyang magdasal sa wika ng sinaunang Diyos at pagkatapos ay lumitaw ang anino ng isang napakataas na sinaunang Diyos sa harap niya. Agad itong umungol patungo kay Lu Chen. Ang komplikadong ekspresyon sa mukha ni Lu Chen ay lalong lumalim, at itinaas din niya ang kanyang mga kamay. Ang anino ng isang sinaunang Diyos ay lumitaw sa likuran niya, at ito ay mas mataas pa sa 100,000 talampakan. Para bang isang tunay na higanti ang lumabas mula sa wala. Ngunit mas nakakatakot pa ay ang armor ng higanting ito, at ang aura nito ay sapat na upang gawing mawalan ng ulirat ang mga ordinaryong cultivator. Habang umungol ang armored na higanti, nagsanib sina Wang Lin at Lu Chen upang maglaban muli, na nagdulot ng mga pagsabog sa kalawakan. Ngayon, hindi lamang sila naglalaban, pati ang mga higanting nasa likod nila ay nakipaglaban din. Habang tumatawa si Wang Lin, inabot niya ang kanyang kaliwang kamay at inalala ang armas na nakita niyang ginamit ni True Senador sa katawan ng sinaunang Diyos. Ang buhay na yaman ni Ancient God 2C, ang God-slaying spear. Habang iniisip ang spear, lumabas ang wika ng sinaunang Diyos mula sa kanyang bibig. Bagamat hindi niya kayang tawagin ang tunay na katawan ng buhay na yaman ni 2C gamit ang kanyang 4 na star na lakas, kaya niyang tawagin ang isang ilusyon. Habang inabot ni Wang Lin, malaking halaga ng pulang mist ang lumitaw mula sa wala. Ang pulang mist ay gumalaw at nagtipon sa kamay ni Wang Lin. Pagkatapos, 1,000 talampakang haba na spear ang biglang lumitaw. Ang spear ay 1,000 talampakan ng haba at 10 talampakan ng lapad, kumikinang ng pula. Ito ang sikat na God-slaying spear ng sinaunang Diyos. Pati ang kalawakan ay nagsimulang yumuko sa paligid nito, at habang dumaan ang spear, isang net-like na bagay ang lumitaw. Ang net-like na bagay sa kalawakan ay nabuo mula sa malakas na formation na pumapalya sa origin energy. Karaniwan, imposibleng lumabas ito, ngunit sa ilalim ng galaw ng God-slaying spear, napilitan itong ipakita ang orihinal nitong anyo. Ang God-slaying spear ay isang bagay na tanging royal clan lamang ang kayang gamitin. Kapag ang isang sinaunang Diyos mula sa royal clan ay umabot na sa hustong gulang, pipili siya ng isang armas. Ang mga armas na ito ay ipinamamana mula sa nakaraang henerasyon, ngunit tanging ang royal clan lamang ang kayang gamitin ng mga ito. Nang makita ni Lu Chen ang God-slaying spear, lalong tumindi ang komplikadong ekspresyon sa kanyang mga mata. Napansin niyang ang pamamana ng sinaunang Diyos ni Wang Lin ay napakataas na uri. Naghinala siyang ang taong ito ay isang junior na tumanggap ng royal inheritance at nag-aral bilang isang sinaunang Diyos ng mag-isa. Gayunpaman, nang tunay niyang makita ang God-slaying spear, hindi lamang niya nakumpirma ang kanyang hinala, kundi nalaman din niya kung saan nanggaling ang pamamana ni Wang Lin. 2C. Hindi ko inisip na pati siya ay namatay. Nagbunyi si Lu Chen. Ang mga komplikadong emosyon sa kanyang mga mata ay nawala, at pinalitan ito ng isang magaan na tingin. Ang tagapagmana ni 2C, tingnan ko kung gaano karami ng kapangyarihan ng illusoryong God-slaying spear ang magagamit mo. Para bang nawala ang pag-aalinlangan sa puso ni Lu Chen. Habang tumatawa, inabot niya ang kanyang kanang kamay at nagsimulang gumalaw ang buto sa kanyang kanang braso. Biglang lumabas ang mga spikes mula sa kanyang balat, at sa isang saglit, ang kanang braso ni Lu Chen ay natakpan ng mga spikes ng buto. Ang mga ito ay pinalawak at sa isang kisap mata, naging 1,000 talampakan ng haba. Bumuo ito ng isang napaka-unique ngunit mabagsik na sandata. Hinawakan ni Wang Lin ang illusoryong God-slaying spear at puno ng laban ang kanyang katawan. Habang hawak niya ang spear, muling dumating ang pakiramdam na siya ay si 2C. Sa ngayon, si Lu Chen na lang ang tanging tao sa kanyang paningin. Ako si Ancient God Wang Lin. Lumabas si Wang Lin at iniswipe ang God-slaying spear pasulong. Narinig niyang sumabog ang mga tunog at pagkatapos ay lumitaw ang isang malaking net sa harap niya. Ang net na ito ay ilusyon at tinakpan ng buong kalawakan. Tumawa si Lu Chen at patuloy na lumapit. Ang stinger na nabuo mula sa kanyang kanang braso ay umatake pasulong at tumama ng direkta sa God-slaying spear ni Wang Lin. Isang malakas na tunog ang nangyari nang magbanggaan sila. Pagkatapos, narinig ang mga popong sound habang patuloy silang naglalaban. Ang kanilang matinding laban ay nagdulot ng isang net-like na bagay upang lumitaw. Punong-puno ng laban ang mga mata ni Wang Lin, at habang lumalaban siya, inihagis niya ang God-slaying spear. Pagkatapos, nagtagpo ang dalawang kamay niya sa harap at ang kanyang hinlalaki at hintuturo ay magkadikit, bumuo ng isang diamond shape. Sumigaw siya, God-slaying seal.
Ang God-Slaying Seal ay isa sa mga spells ng sinaunang Diyos, at ito ay isang bagay na tanging royal bloodline lamang ang may kakayahang gamitin. Ang God-Slaying Spear ay mabilis na sumabog patungo kay Lu Chen. Kasabay nito, ang God-Slaying Seal ay lumipad at pumasok sa diamond shape at kumislap pasulong. Tumawa si Lu Chen at sumigaw, magandang. Inilabas niya ang kanyang kanang kamay at nakipaglaban sa God-Slaying Spear, na nagdulot ng isang kamanghamanghang shockwave. Pagkatapos, dumating ang God-Slaying Seal at nagdulot ng isang hindi maisip na bagyo sa kalawakan. Ang bagyong ito ay kumalat sa kalawakan at isang malaking bahagi ng net ang ipinasikat. Habang kumikislap ang net, dalawang malabong ilaw ang biglang lumitaw sa ilalim nito. Ang malabong ilaw ay nagpapakita ng malamig at walang awa na tingin. Para bang nakatingin ito mula sa labas ng net. Moongazer Serpent. Sinaunang Diyos. Kabanata 942. Nanginginig ang heaven-defying bid. Nang lumabas ang malamig at maltong liwanag, ang dating kalmadong ekspresyon ni Qing Shui ay mabilis na nagbago. Titig na titig siya sa pinagmulan ng liwanag at kumislap ang kanyang mga mata. Ngunit, agad na nawala ang liwanag na iyon, parang hindi ito umiiral. Maging sa paglitaw o pagkawala ng liwanag, hindi talaga nakita ni Qing Shui ang anuman. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang nakakatakot na pakiramdam na nagpataas ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong pakiramdam, kahit noong nakatagpo siya sa kanyang guro na si Bai Fan. Gayunpaman, sa kanyang hindi namamalayang pakiramdam, tila ba naramdaman niya na ito noon pa. Ang salungat na pakiramdam na ito ay nagdulot sa kanya ng kalituhan, at hindi niya mahanap ang dahilan. Nagbago ang kanyang ekspresyon at may pagyayelo na lumabas sa kanyang mga mata. Patuloy siyang nagmamasid at naghanap sa kanyang alaala upang hanapin ang dahilan ng salungat na pakiramdam na iyon. Habang tumatawa si Lu Chen, bigla siyang umatras mula sa God-Slaying Seal. Bumagsak ang mga malalaking spike ng buto sa kanyang mga braso, ngunit siya ay tuwang-tuwa. Tinitingnan niya si Wang Lin nang may paghanga. Matapos ang matinding pagsabog, umatras din si Wang Lin. Halos transparent na ang God-Slaying Spear na hawak niya. Bagaman mukhang normal siya, labis siyang nagulat. Kanina, malinaw na naramdaman ni Wang Lin ang heaven-defying bid na matagal nang nakatago sa kanyang pinagmulan na biglang kumilos at nayanig ng saglit. Ito ay isang napakabihirang pangyayari. Nang mag-vibrate ang heaven-defying bid, may isang misteryosong lakas na lumabas mula rito at pumasok sa katawan ni Wang Lin. Nagbigay ito ng asul na kislap sa kanyang mga mata sa saglit na iyon. Sa pagkakataon ng kanyang pag-atras, nilaybot ni Wang Lin ang kanyang mga mata sa paligid. Sa sandaling iyon, para bang may daan-daang libong kidlat na pumutok sa kanyang isipan. Nakita niya ang maltong liwanag sa ilalim ng net na hindi nakita ni Qing Shui. Nang tumama ang kalupitan ng maltong liwanag sa mga mata ni Wang Lin, parang nilamon niya ang isang piraso ng yelo na hindi natutunaw. Ang buong katawan niya ay naging malamig mula loob at labas. Parang napansin ng dalawang maltong liwanag ang titig ni Wang Lin. Nagpakita sila ng kaunting pagkabigla at dahan-daang nawala. Ano ba ito? Habang umatras si Wang Lin, kumilos ang kanyang isipan. Nang makita niyang nakatingin din si Qing Shui, alam niyang napansin din ni Qing Shui ito. Sa sandaling iyon, tumawa si Lu Chen at lumapit muli. Itinaas niya ang kanang kamay at walang awang hinawakan ito. Ang 5 bituin sa kanyang noo ay umiikot. Sa isang kisap mata, ang 5 bituin ay lumipad mula sa kanyang noo at sumanib sa kamao ni Lu Chen. Pagdating ng kanyang kamao, lumabas ang 5 bituin sa kanyang kamao. Umiikot ang mga ito ng mabilis hanggang maging isang vortex. Habang papalapit ang kamao ni Lu Chen, nagforma ito ng isang bagyo. Parang hindi napansin ni Lu Chen ang kakaibang nangyari. Isa siyang 5-star ancient god, pero hindi niya ito napansin. Sa halip, si Qing Shui ang nakapansin. Nakaramdam si Wang Lin ng matinding takot sa dalawang maltong liwanag sa ilalim ng net. Nang sandaling iyon, sumabog ang kamao ni Lu Chen. Agad na iniiwasan ni Wang Lin ang puwersa ng pagsipsip mula sa kamao ni Lu Chen at tumalon siya upang lumayo sa net. Nararamdaman ko ito dahil sa misteryosong lakas mula sa heaven-defying bid. Siguradong may sariling lihim si Qing Shui kaya siya nakapansin. Ngunit, ano ba talaga ang nakatago sa loob ng void? Nagkaroon ng tunog ng pagpapaputok ng magpalitan ng mga galaw sina Wang Lin at Lu Chen. Ang kanilang mga pagsabog ay nagiging walang katapusang mga ugong na umabot sa buong void. Habang patuloy na binabayo ni Lu Chen si Wang Lin, ang mga bituin sa kanyang kamay ay naglalabas ng puwersa ng pagsipsip na nagdrag kay Wang Lin papalapit. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at ang 4 na bituin sa kanyang noo ay mabilis na umiikot. Pinagsama sila sa kanyang kanang kamay habang sinalubong niya ang papalapit na kamao ni Lu Chen. Kung ang laban ng dalawang ancient gods ay ginanap sa normal na espasyo, agad nitong magdudulot ng pagkabasag ng espasyo. Ngunit, hindi sila apektado rito. Habang patuloy ang ingay, umatras si Wang Lin at nakaligtas mula sa pagsipsip ng kamao ni Lu Chen.
Si Lu Chen ay naglakad ng isang hakbang at agad na lumapit kay Wang Lin habang ang kamao niya ay humahampas. Isang di mabilang na matalim na mga spike ng buto ang lumabas mula sa kanyang katawan. Punong-puno ng lakas ng Ancient God, tumama ito kay Wang Lin tulad ng mga palaso. Nilabas ni Wang Lin ang God-slaying spear at iniswing ito pasulong. Walang pag-aatubili, lumabas ang wika ng Ancient Gods mula sa kanyang bibig. Origin Ancient God, paggamit ng lakas ng mga ninuno. Sa sandaling nagsalita siya, isang malaking vortex ang lumitaw sa harap niya at sinipsip ang lahat ng mga spike ng buto. Nang lumitaw ang vortex, isang malakas na ugong ang umabot sa buong void. Sa unang pagkakataon, may kasiyahan na lumitaw sa mga mata ni Lu Chen. Tumawa siya at nagsabi, ang Origin Ancient God spell na humihiram ng lakas mula sa mga ninuno na tanging ang Royal Clan lang ang makakagamit. Matagal ko nang hindi nakita ito, Lu Chen. Habang nagsasalita siya, tumigil siya sa void at gumawa ng bilog gamit ang kanyang mga kamay. Isang illusory Ancient God Star ang lumitaw sa kanyang noo. Matapos nito, isa-isa na lumitaw ang mga bituin. Nang igalaw ni Lu Chen ang kanyang kamay, ang 5 bituin ay nagbigay ng banayad na liwanag at nagsimulang mag-ikot. Pagkatapos, may lumipad mula sa bilog. Ancient God Beast Spirit. Sigaw ni Lu Chen. Ang lumipad ay kumislap at naging isang dambuhalang elepante. Ang elepanteng ito ay puro itim at ang mahahabang balahibo nito ay mukhang napaka-ferocious. Ang dalawang mahahabang pangil nito ay nagbigay ng puting kislap at ang matigas na pangil ay parang isang malakas na braso. Ang elepante ay itinaas ang katawan nito at umungol ng malakas bago mabagsak na walang awa. Nagkaroon ng matinding ingay, at isang mabagsik na apoy ang lumabas mula sa katawan ng dambuhalang elepante nang walang tigil. Hindi lang ang mga miyembro ng Ancient God Clan ang may mga katawan na kayang sirain ang mga mundo, mayroon din silang mga makapangyarihang magic spells. Ang Beast Spirit na ito ay isa sa mga makapangyarihang spells ng Ancient Gods. Tanging ang 5-star Ancient Gods lang ang makakagamit nito at kailangan itong i-refine ng matagal bago magamit. Halos lahat ng adult Ancient Gods ay may Beast Spirit na ito. Ang unang ginawa ng bawat Ancient God pagdating nila sa adulthood ay maghanap ng kanilang sariling Beast Spirit upang i-refine. Mayroon ding Beast Spirit si Tu-Si. Sa Land of the Ancient God, ang beast na hamarang kay Tu Senador mula sa pagkuha ng Inheritance of Knowledge ay ang Beast Spirit ni Tu-Si. Sa sandaling ito, ginamit ni Lu Chen ang Spirit Beast Spell, at ang dambuhalang elepante ay tumakbo pasulong. Ang vortex sa harap ni Wang Lin ay biglang nagbago. Habang papalapit ang dambuhalang elepante, isang dambuhalang kamao ang lumabas mula sa vortex. Ang kamaong ito ay may asul na balat. Nang lumabas ang kamao, tumama ito sa dambuhalang elepante. Boom! Isang hindi maipaliwanag na tunog ang kumalat sa void, na nagdulot ng isang bagyong maaaring mag-collapse ng mundo. Ang dambuhalang elepante ay umungol at ang malaking katawan nito ay napaatras. Isa sa kanyang mga pangilang nabasag at naging alikabok. Si Lu Chen ay umatras din, at ang paghanga sa kanyang mga mata ay mas lalong tumindi. Si Wang Lin ay bumuga ng dugo at agad na umatras. Iniiwasan niya ang epekto ng ripple at ng net. Tumingin si Lu Chen kay Wang Lin at dahan-daw ang nagsabi, karapat-dapat ka nang maging isang Ancient God. Sa sandaling sinabi niya ito, ang Moongazer Serpent sa malayo ay nagpakita ng demonyong liwanag sa mga mata nito. Tumili ito at nagdulot ng pag-uga sa katawan ni Lu Chen. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Maraming ugat ang namuo at ang kanyang ekspresyon ay naging mabagsik. Tinitingnan ng Moongazer Serpent, sumigaw siya, tanginang hayop, huwag mong pigilan ang mga plano ko. Ang mga mata ng Moongazer Serpent ay naging malamig at ang kanyang sigaw ay naging mas matindi. Mayroong isang kalooban sa sigaw na nagdulot kay Lu Chen ng pag-uga at isang masakit na ekspresyon. Ngunit, sa sandaling yun, isang nakakagulat na pagbabago ang nangyari. Isang malaking bahagi ng net ang lumitaw sa espasyo kung saan naruroon ang Moongazer Serpent at lumabas muli ang dalawang multong liwanag. Si Qing Shui ay patuloy na nagmamasid sa lahat ng ito. Sa sandaling ito, kumislap ang kanyang mga mata at tinitigan ang net na malapit sa Moongazer Serpent. Ang kanyang mukha ay nagbago at naging malungkot. Nakita rin ito ni Wang Lin at sumikip ang kanyang mga mata. Si Lu Chen naman, agad niyang napansin na may kakaibang nangyayari. Biglang nayanig ang malaking katawan ng Moongazer Serpent at ito ay umungol. May halong kalituhan at takot sa mga mata nito, at tila nais na tumakas mula sa lugar na iyon. Ang kumikislap na net na pinakamalapit sa Moongazer Serpent ay biglang napunit. Sa sandaling pumutok ito, lumawak ang butas at ipinakita ang isang malawak na espasyo. Parang ang seal sa void na iyon ay napunit, at ang dalawang multong liwanag ay dumagsa palabas. Sa sandaling lumabas ang mga multong liwanag, nagulat silang tatlo, si Wang Lin, Qing Shui, at Lu Chen. Guru. Ang mga mata ni Qing Shui ay puno ng hindi makapaniwalang reaksyon. Tu-Si. Huminga ng malalim si Wang Lin.
Para siyang nanginig at parang may naramdaman siyang kilabot at nagbabalak ng tumakas. Ancestor. Si Lu Chen ay natigilan at tinitigan ng bagay na lumabas mula sa crack, na nagulat. Ang tatlong ito ay nakakita ng magkaibang bagay. Isang makulay na gas na may 7 kulay ang lumabas mula sa crack. Ang gas na ito ay sobrang siksik at pinalibutan ang Moongazer Serpent bago ito walang awang hinayla patungo sa crack. Ang Moongazer Serpent ay pilit na lumaban at umungol ng galit. Ngunit ang malaking katawan nito ay tila nawalan ng lakas upang lumaban at tanging ang paghila nito papasok sa crack ang nagawa. Habang ang Moongazer Serpent ay hinayla papasok, mabilis na lumaki ang crack. Sa sandaling iyon, hindi lang ang galit na umungol ng Moongazer Serpent ang nawalan ng bisa, pati sina Yimuzi at Wudo Chan, na nasa loob ng Moongazer Serpent, ay nagulat. Ang dalawa ay mabilis na gumagalaw sa loob ng Moongazer Serpent nang mapuno ito ng makulay na gas. Habang pinupuno ng 7 kulay na gas ang katawan ng Moongazer Serpent, napansin nilang ang bilis ng pagkawala ng origin energy nila ay umabot na sa isang nakakagimbal na antas. Malalaking halaga ng 7 kulay na gas ang lumabas mula sa crack. Ang gas ay nahati sa 3 at dumiretso kay Wang Lin, Lu Chen, at Qing Shui. Kabanata 943. Heavens, daw! Si Lu Chen ang may pinakamalalim na naramdaman tungkol sa sakit ng Moongazer Serpent dahil sila ay naging isa. Nang walang pag-aalinlangan, humakbang siya pasulong at naghagis ng isang suntok. Ang suntok na iyon ay naging isang malakas na kalabog, at ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa laban nila ni Wang Lin. Ang dambuhalang elepante ay umungol at naging isang itim na liwanag na pamatong sa kamao ni Lu Chen. Ito ay nagdulot ng echo ng ungol ng elepante habang siya ay sumuntok. Ang elepante ay nabuo muli bago ang suntok at humarurot papunta sa 7 kulay na gas. Nagkaroon ng tunog na parang ang langit ay yumanig at isang nakakagimbal na shockwave ang kumalat. Ang 7 kulay na gas ay naitulak pabalik ng kaunti ngunit mabilis na kumalat at tinangay ang dambuhalang elepante. Habang ang 7 kulay na gas ay papalapit kay Qing Shui, hindi siya umatras at ang kanyang mga mata ay tumigas. Itinutok niya ang kanyang kanang kamay sa pagitan ng kanyang mga kilay at isang kulay ube na pula na linya ang lumitaw at nagbukas ng arko. Nang makita ni Qing Shui ang 7 kulay na gas, para bang isang kidlat ang dumaan sa kanyang isipan at sumigaw siya, "Inubos ko ang buong buhay ko sa pagpapalago bilang isang celestial at pinino ang 7 G-realm roots, kaya't ako ay naging isang celestial lord. Nakapatay ako ng hindi mabilang na tao ngunit hindi ko pa naranasan ang makipaglaban sa daan ng langit." Nang lumitaw ang kulay ube at pulang kurbadang linya, nagbigay ito ng isang kasindek-sindek na tunog at isang napakalakas na puwersa ang lumabas mula dito. Daan ng langit. Isang mababang tinig ang nagmula sa crack at isang tawa ang sumunod. Mula sa tunog ng tawa, ang nagsalita ay hindi isang matandang lalaki. "Kumpara sa iyo, na nagmula sa Sealed Realm, ako nga ay maaaring ituring na iyong daan ng langit. Ang Moongazer Serpent, 2 ancient gods, at ikaw na nagpa-practice ng G-Realm, sumama kayo sa akin patungo sa lugar ng daan ng langit. Maaaring ito ay isang magandang kapalaran para sa inyong lahat." Ang mga mata ni Qing Shui ay tumigas at sumugod siya habang ang 7 kulay na gas ay papalapit. Ang kulay ube at pulang linya ay dumaan sa 7 kulay na gas, na nagdulot ng mga tunog ng mga pagsabog. Samantalang si Wang Lin, ang 7 kulay na gas ay papalapit din sa kanya. Ang 7 kulay na gas na ito ay naglalaman ng isang makapangyarihang puwersa ng silang na pumihil sa kanya mula sa pag-urong. Ang intensyon ng pagpatay ay sumak sa kanyang mga mata habang hinagis niya ang God-slaying spear sa kanyang kamay at sumigaw, "Bumagsak!" Isang malakas na kalabog ang narinig ng ang unang 100 talampakan ng 1,000 talampakang God-slaying spear ay bumagsak, na nagdulot ng isang bagyong tumama patungo sa 7 kulay na gas. Ang ungol ng Moongazer Serpent ay naging mas matindi at patuloy itong kumikilos. Ang 7 kulay na gas na pumapalibot sa katawan nito ay parang isang 7 kulay na araw. Napakaganda. Ngunit ang malungkot na ungol ay nagbigay sa kagandahang ito ng isang kakaibang pakiramdam. Kalahati ng dambuhalang katawan ng Moongazer Serpent ay nahila na at patuloy pang hinihila. Dahil sa 7 kulay na gas, nawalan nito ng kakayahang lumaban. Kahit na ito ay patuloy na lumalaban, ipinakita nito ang isang nakakatakot na kawalan ng pag-asa. Si Lu Chen ay naging isa na sa Moongazer Serpent, ang ungol na iyon ay tumagos sa kanya. Nang sumugod siya, ang 5 bituin sa kanyang noo ay umikot at isa sa mga ito ay lumipad palabas at bumagsak. Pumutok na bituin ng isang ancient god. Ang bituin ay sumabog at isang mabangis na puwersa ang lumabas mula sa void. Nang ang puwersa ng nabasag na bituin ay malapit ng kumalat, walang awa itong nilunok ni Lu Chen. Habang siya ay humihinga, ang puwersa ng nabasag na bituin ay pumasok sa kanyang bibig. Ang mga ungol ng sakit ay lumabas mula sa kanyang bibig habang ang kanyang katawan ay lumawak mula 3,000 talampakan patungo sa higit sa 7,000 talampakan. Sa isang hakbang, nakatakas siya mula sa 7 kulay na gas at umabot sa crack.
Nang siya ay umungol, ang kanyang malakas na kamao ay sumuntok palabas. Nang siya ay sumuntok, isa sa 4 na bituin sa kanyang noo ay sumabog. Ang bituin na sumabog ay nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na epekto na pumasok sa kanyang kanang braso at pinahintulutan siyang maghagis ng isang suntok gamit ang pinakamataas na lakas. Ang suntok na ito ay hiniram ang lakas ng 2 nabasag na bituin. Pinayagan si Lu Chen na maabot ang lakas na malapit sa kanyang pinakamataas na puwersa. Habang ang kanyang ungol ay umaabot, 10 dambuhalang elepante ang lumitaw at humarurot papunta sa harap. Boom! 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 Sa sandaling iyon, ang void ay napuno ng matinding tunog na ito. Ang kanyang tinig ay sobrang lakas na pati si Wang Lin ay naramdaman ng pangangati sa kanyang mga tainga. Ang void sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila tinamaan ng isang malakas na puwersa. Kung titingnan mula sa itaas, magmukhang parang ang void sa loob ng daan-daang libong kilometro ay napunit, ipinapakita ang kumikislap na net sa ilalim. Pati ang 7 kulay na gas sa paligid ni Wang Lin at Qing Shui ay naitulak pabalik. Ang crack na sumisipsip sa Moongazer Serpent ay napunit at ang 7 kulay na gas ay naitulak pabalik, na ibinubunyag ang nilalang na nakatago sa loob ng 7 kulay na gas. Ang nilalang ay lubos na nahayag. Siya ay isang kabataang mukhang ordinaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay sobrang lamig. Ang nakatampok sa kanya ay ang marka ng isang crescent moon sa pagitan ng kanyang mga kilay. Tinitigan niya ng malamig si Wang Lin at nanatiling neutral sa halos pik na atake ni Lu Chen. Inangat niya ang kanyang kanang kamay at kalmado niyang sinabi, ang 99 formation ng Sealed Realm, Devar Formation, aktibo. Matapos niyang sabihin iyon, isang mabilis na umiikot na vortex ang lumitaw sa harap ng kabataan. Ang vortex ay madilim at parang bibig na kayang lumunok ng lahat. Ito ay mabilis na lumawak at parang nilulunok ang suntok ni Lu Chen. Ngunit ang vortex na ito ay hindi sapat upang tunawin ang Ancient God na lakas ni Lu Chen. Pagkatapos nitong lunukan, ang vortex ay umungol at agad na bumagsak. Nagbago ang ekspresyon ng kabataan at umatras. Pagkatapos ay bumuo siya ng isang seal gamit ang kanyang mga kamay at sumigaw, ang 9th formation ng Sealed Realm, Heaven Splitting Formation, aktibo. Nang sabihin niya iyon, kinagat niya ang dulo ng kanyang dila at nagsuka ng isang malaking kalderetang dugo. Ang dugo na ito ay pumasok sa crack bago magdulot ng mga piraso ng liwanag na lumipad palabas at nagsanib upang bumuo ng isang malaking pang-aks. Nang lumitaw ang pang-aks, isang pressure na kayang yumanig ng langit ang lumitaw at malalaking pagsabog ang lumitaw mula sa wala. Ang pang-aks ay kumislap at humarurot patungo kay Lu Chen. Tumama ito sa kamao ni Lu Chen. Habang ang kalabog na dulot ng pagsabog ay umabot, ang pang-aks ay bumagsak at si Lu Chen ay umubo ng dugo. Matapos matulak ng ilang hakbang, isa sa 3 natitirang Ancient God na bituin sa noo ni Lu Chen ay sumabog at muling sumugod siya. Ang pagputok ng pangatlong bituin ay nagdulot ng mga bagyo sa paligid ng kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay mula sa 7,000 talampakan ay tumaas ng direkta sa higit sa 10,000 talampakan. Siya ngayon ay isang tunay na Ancient God Giant. Bagaman malayo pa sa kanyang tuktok, hawak na niya ang isang hindi maipaliwanag na lakas. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Kung matalo si Lu Chen, malalagay siya sa panganib. Naglakad siya pasulong at ang kanyang 4 na Star Royal Ancient God na lakas ay sumabog ng mabilis. Ibinato niya ang God-Slaying Spear na hawak at nagbuo ng isang diamanteng anyo gamit ang kanyang mga kamay at itinulak ito pasulong. Isang sinag ng diamante ang kumislap at nagsanib sa God-Slaying Spear. Tumagos ito sa void at tumama patungo sa kabataan. Nandoon din si Qing Shui. Nang walang pag-aatubili, bumuo siya ng seal gamit ang kanyang mga kamay at 7 arko ng G-Realm Threads ang nagsanib at mabilis na tumama pasulong. Habang umaungol si Lu Chen, ang kanyang katawan na may taas na 10,000 talampakan ay humarurot pasulong. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang habang nagpapalakas siya ng suntok. Ang tuktok na atake ng 3 ay nagdulot ng panik sa kabataan at ang kanyang mga mata ay kumurap. Sa mga sandaling iyon, isang nangangalumpo na kamay ang sumulpot at hinayla ang kabataan pabalik. Isang matandang lalaki na may puting buhok ang lumakad at tumayo sa harapan ng kabataan. Master. Nang magsalita ang kabataan, sumigaw ang matandang lalaki, tumahimik ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na buksan ang Sealed Realm? Habang nagsasalita ang matandang lalaki, bumuo siya ng seal gamit ang kanyang kamay, at pagkatapos ay sinabi, humihiling ng pag-activate ng Heaven Splitting Axe. Sa sandaling sinabi ng matandang lalaki ang mga salitang iyon, nagsimulang magpakita ng mga piraso ng liwanag mula sa daan-daang, libo-libo, at milyon-milyong kilometro. Ang mga piraso ng liwanag ay nagtipon ng mabilis patungo sa kinaroroonan ng grupo ni Wang Lin. Napakabilis nila. Ang kanilang bilis ay lumampas sa hangganan ng batas. Mas mabilis pa sila kaysa sa pinakamataas na atake ng grupo ni Wang Lin. Ang buong void ay tila nagningning. Ang madilim na void na dati ay puno ng mga linya ng kristal na liwanag.
Sa isang iglap, ang mga piraso ng liwanag ay nagsanib at naging hugis. Biglang lumitaw ang isang war axe na 1,000 talampakan ng haba. Ang war axe na ito ay binuo mula sa mga piraso ng liwanag at puno ng isang primordial na aura. Habang kumakalat ang aura na ito, ang war axe ay biglang bumaba. Lumabas ito sa harapan ng matandang lalaki at diretsyo nitong sinalubong ang mga pinakamataas na atake ng grupo ni Wang Lin. Bang! 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 Habang ang malakas na kalabog ay umabot, si Qing Shui ay umubo ng dugo at tinulak palayo. Naramdaman ni Wang Lin ang panginginig at nagkaroon ng mga bitik sa kanyang katawan. Ang 4 na bituin sa kanyang noo ay mabilis na umikot upang ma-offset ang hindi maipaliwanag na epekto, ngunit siya rin ay tinulak palayo. Ang katawan ni Lu Chen ay unti-unting lumiliit at ang lakas ng mga nabasag na bituin ay mabilis na nawala. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot habang tinitingnan ang axe sa langit at sumigaw, "Wang Lin, alam ba ng iyong mana na ito? Ito ang banal na kayamanan ng Ancient God Clan." Ang Heaven-Splitting Axe ay sumabog sa napakaraming piraso ng liwanag, dahilan upang mabilis na mabawi ang nasirang net. Ang matandang lalaki sa labas ng net ay nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Pagkatapos, inihip niya ang kanyang kamay at ang mga piraso ng liwanag ay naging 3 malalaking kamay. Isa sa mga ito ay hinayla ang Moongazer Serpent at walang awa itong hinayla palabas ng net. Ang isa pang kamay ay tumungo kay Lu Chen. Sa mga sandaling iyon, wala na siyang lakas upang tumanggi. Ang pangatlong malaking kamay ay tumungo kay Wang Lin. Sa eksaktong oras na iyon, napuno ng determinasyon ang mga mata ni Lu Chen na parang may napagdesisyonan siyang gawin. Nang hawakan siya ng malaking kamay, ang kanyang kanang kamay ay dumapo sa pagitan ng kanyang mga kilay. Kinuha niya ang huling 2 Ancient God Stars at inihagis ang mga ito kay Wang Lin na may malungkot na ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang titig kay Wang Lin ay puno ng isang kabiguan na hindi pa niya nararanasan. Parang isang matandang kamag-anak na tinitingnan ang kanyang sariling anak. Ang iyong hamon sa pagtanda ay kamangha-mangha. Wala pang anak ko ang kasing galing mo. Ang lahat ng mga anak ng Ancient God Clan ay tumatanggap ng regalo pagkatapos ng kanilang hamon. Ang 2 Ancient God Stars na ito ay magiging aking Reg Along ibinibigay sa iyo. Ang tinig ni Lu Chen ay puno ng isang pagsang-ayon at lungkot habang tinitingnan ng Void. Siya ay hinayla ng malaking kamay at kinuha palabas ng net. Ancient God! Ancient God! Kaya mong baliktarin ang langit, ngunit hindi mo kayang baliktarin ang buhay. Ako, si Lu Chen, ay hindi isang Ancient God, kundi isang nag-iisang Diyos. Kabanata 944. Muling lumitaw ang Heaven-Defying Bid. Ang malungkot na tinig ni Lu Chen ay umalingaw sa buong Void at umabot sa mga tenga ni Wang Lin. Ang isip ni Wang Lin ay nanginginig at naramdaman niyang may uri ng resonance. Naglakas loob si Lu Chen na labanan ang langit at hindi natatakot sa langit o sa lupa. Ngunit hindi niya kayang baguhin ang kanyang sariling kapalaran na siyang Moongazer Serpent. Siya ay naging isa na sa Moongazer Serpent at karamihan ng kanyang Ancient God power ay naabsorb. Dahil dito, napilitan siyang magbago mula sa isang peak 8-star Ancient God pabalik sa anyo ng isang bata. Lahat ng ito ay isang kapalaran na hindi niya kayang baguhin. Nakatrap siya sa loob ng Moongazer Serpent ng libu-libong taon, namumuhay ng buhay na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Sa ipinagmamalaki ng mga Ancient God, ang kahihiyang natamo niya sa kanyang puso ay nagpakita ng kanyang kalungkutan. Ang Ancient God Clan ay isang napakabigat na angkan, at ang pagmamalaki nito ay ayaw na may sinuman na may giurak sa kanila. Ganito si Tusi, at ganito rin si Lu Chen. Tahimik na nag-isip si Wang Lin at ang kanyang puso ay napuno ng sakit. Ngunit may paggalang sa kanyang mga mata. Iginagalang niya si Ancient God Lu Chen. Sa sandaling iyon, isang huni ang narinig sa Void habang ang 2 Ancient God Stars ay gumagalaw ng labis na bilis patungo kay Wang Lin. Hinawakan ni Wang Lin ang 2 bituin, at sa sandaling iyon, nagsanib ang mga bituin kay Wang Lin. Sa sandaling ito, isang hindi maipaliwanag na Ancient God power ang pumuno sa katawan ni Wang Lin. Ang Ancient God power na ito ay sobrang lakas, at may mga tunog na parang pumutok mula sa katawan ni Wang Lin. Sa isang kisap mata, ang kanyang katawan ay lumaki ng ilang beses. Ngayon siya ay higit sa 3,000 talampakan ng taas. Ang lahat ng mga ugat sa kanyang katawan ay namaga, parang may lakas sa loob niya na nais siyang punitin. Punong-puno ng sakit, si Wang Lin ay humarurot pasulong at naglabas ng isang sigaw. Ang sigaw na ito ay naging walang katapusang sonic booms at tumama pasulong. Kasama na dito ang lakas ng isang Royal Ancient God, na dahilan upang ang malaking golden hand na papalapit sa kanya ay huminto. Malinaw na naramdaman ni Wang Lin ang lakas ng mga Ancient God mula sa 2 bituin na itinapon sa kanya ni Lu Chen na dumadaloy sa buong katawan niya. Ang Ancient God power na ito ay katumbas ng pagsipsip ni Wang Lin ng espiritual na enerhiya mula sa hindi mabilang na mga planeta sa loob ng libu-libong taon. Parang ang katawan niya ay mag-bubble collapse sa ilalim ng lakas na ito.
Ang pakiramdam ng pagkapunit ng kanyang katawan ay halos nagpapuloka sa kanya, kaya't naglabas siya ng mga sigaw upang magpakawalay ng emosyon. Mayroong isang bakas ng malupit na presyon sa mga sigaw na ito. Ang mga bituin ay mabilis na umiikot sa pagitan ng kanyang mga kilay hanggang hindi na matukoy kung ilang bituin na ang umiikot. Si Wang Lin ay naglabas ng isang sigaw habang humakbang at walang awa niyang tinulak ang isang suntok. Ang suntok na ito ay agad na nagpasiklab ng isang bagyo. Ang void sa kanyang harapan ay itinulak pabalik parang binubukas, at isang makapangyarihang puwersa ang samwip pasulong. Ang malaking kamay na binuo ng golden light ay huminto dahil sa suntok na ipinalabas ni Wang Lin. Gayunpaman, sa isang langit-ugong nakalabog, ang kamay ni Wang Lin at ang golden hand ay nagbanggaan. Bang! 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 Ang pagkakasunod-sunod ng mga suntok ay nagdulot ng pagkatalisod ng parehong panig. Ang matinding epekto ay nagdulot ng pag-atras ng giant hand. Ang katawan ni Wang Lin ay medyo nanginginig at siya ay umatras ng ilang hakbang. Sa puntong ito, ang kanyang mga mata ay dahan-daang kumalma. Sa mga sandaling iyon, hindi na siya nakakaramdam ng sakit mula sa kanyang katawan kundi naramdaman niyang komportable. Hinapit niya ang kanyang mga kamao parang hawak ang buong mundo. Walang malaking kamay na umaabot kay Qing Shui, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang tingin habang tinitingnan niya ang dalawang tao sa kabilang bahagi ng net. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan, ngunit may bakas ng laban ang nararamdaman din sa mga iyon. Parang siya ay nasa isang uri ng trance, at ang sakit ay nagsimula sa kanyang ulo. Parang may isang nakatagong alaala na malupit na nabuksan nang makita niya ang dalawang iyon. Ang kumikislap na net sa void ay mabilis na bumabalik. Nang malapit na itong bumalik ng buo, may kislap ng lamig sa mga mata ng matandang lalaki sa labas ng net. Nakatutok ang mga mata niya kay Wang Lin na may malaking katawan, lalo na sa apat na mabilis na umiikot na bituin na may vortex sa gitna. Ang mga piraso ng gintong liwanag ay nagsimulang magkalat mula sa katawan ni Wang Lin at nagtipon sa vortex, na nagdulot ng mga alon ng makapangyarihang ancient god power na kumalat. Isang patak ng itim na likido ang lumitaw at mabilis na nawala sa loob ng vortex. Talagang ang siya ay isang royal ancient god. Ang mga mata ng matandang lalaki ay kumislap ng maliwanag. Isang 5-star royal ancient god na bagong gising. Hindi ko inasahan na may mga royal ancient gods pa pala sa sealed realm. Kung malaman ito ng Elder Council, tiyak magkakaroon ng malaking unos. Buti na lang, nasa awakening state pa lang ang taong ito. Kung ganap siyang magising at umabot sa 6 na bituin, kahit ako ay magbabalik. Ang matandang lalaki ay humingal at napuno ng kasakiman ng kanyang mga mata. Kung makakaya kong saluhin ang kanyang Royal Ancient God Power, magkakaroon ako ng upuan sa Elder Council. Ang crescent moon mark sa pagitan ng mga kilay ng matandang lalaki ay kumislap at ipinagkibit niya ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos, bumuo siya ng seal gamit ang kanyang mga kamay at ang crescent moon mark ay talagang lumabas, bumuo ng isang crescent moon imprint na may taas na 10 talampakan. Ang matandang ito ay isang miyembro ng Ancient Moon Devourer Clan ng Immemorial Celestial Clan. Ngayon, natagpuan ko ang pinakamalaking pagkakataon sa aking buhay. Ano man ang mangyari, hindi ko siya maaaring palampasin. Habang ang matandang lalaki ay sumigaw, ang crescent moon mark ay kumislap ng mabilis at tumulak pasulong. Habang malapit ng bawiin ng net sa void, ang crescent moon mark ay biglang sumabog palabas. Lumaki ito sa void hanggang umabot sa ilang libong talampakan at naging katumbas ni Wang Lin. Moon Celestial Devour's God. Ang mga mata ng matandang lalaki ay biglang lumaki at ang mga ugat sa kanyang mukha ay umumbok. Habang umuunat ang mga ugat, nagsama-sama sila sa ilalim ng crescent moon mark, kaya't siya ay naging isang nakakatakot na itsura. Sa sandaling nagsalita siya, parang kumulo ang crescent moon mark at nagbigay ng isang demonyong liwanag. Pagkatapos, isang malaking bibig ang lumitaw sa crescent moon mark at tumulak upang lamunin si Wang Lin. Walang katapusang puwersa ng pagsipsip ang dumaan mula sa loob ng malaking bibig. Ang pagsipsip na ito ay labis na kakaiba. Parang maraming mga sinulid ang lumabas at sumuot sa katawan ni Wang Lin. Ang bibig mula sa crescent moon ay mabilis na lumapit at inabot si Wang Lin sa isang iglap. Wala nang pagkakataon si Wang Lin upang tumugon. Habang ang walang katapusang pagsipsip ay umabot sa buong lugar, siya ay diretsyo ng nilamon. Wala nang nakita sa void kundi ang malaking crescent moon mark. Ang matandang lalaki ay labis na natuwa nang bumalik ang crescent moon mark. Gusto niyang makalabas mula sa net bago ito tuluyang mawala. Ang tawa ng matandang lalaki ay puno ng kasiyahan. Hindi niya akalain na makakakita siya ng ganitong swerte ngayon. Matapos malamon ng Royal Ancient God na ito, magkakaroon ng matandang ito ng kakayahang magtamo ng posisyon sa Elder Council. Ang matandang lalaki ay tumulak pasulong patungo sa net. Inabot niya ang kanyang kanang kamay patungo sa crescent moon mark. Nais na niyang isipin kung paano siya makakakuha ng respeto sa Elder Council matapos niyang lumunin ng Royal Ancient God, kung paano siya tatayo sa tuktok ng kanyang sekta.
Gayunpaman, sa sandaling ito, ang ekspresyon ng matandang lalaki ay labis na nagbago at ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang reaksyon. Lahat ng plano niya ay nabigo at nakatingin siya ng tuwid. Isang mabagsik na aura ang lumabas mula sa crescent moon mark na lumamon kay Wang Lin. Ang aura na ito ay sobrang lakas at naging dahilan upang magalugad ang crescent moon mark. Pagkatapos, ang crescent moon mark ay sumabog ng malakas. Ang crescent moon mark ay nabasag ng puwersa sa napakaraming piraso. Sa sandaling iyon, ang mukha ng matandang lalaki ay naging mapatla at may mga tunog na parang pumutok mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Pagkatapos, umubo siya at lumabas ang isang malaking bangkos ng dugo. Ang takot ay sumakop sa kanyang mga mata at sumigaw siya, imposible. Ang crescent moon mark sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nabiyak sa kalahati at ang matandang lalaki ay natulak paatras. Ang kabataang nakasuot ng itim sa kanyang tabi ay nanatiling naguguluhan. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit nagkaroon ng ganitong nakakagulat na pagbabago. Sa loob ng net, si Wang Lin ay lumabas mula sa basag na crescent moon mark. Ang 5 bituin sa kanyang noo ay dahan-dahang umiikot at ang lakas ng isang Royal 5-star Ancient God ay pumuno sa buong lugar. Gayunpaman, hindi ito ang dahilan kung bakit sumabog ang crescent moon mark o kung bakit ang matandang lalaki ay umubo ng dugo. Sa sandaling ito, may isang itim at puting bead na lumulutang sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Heaven-defying bead. Sa sandaling si Wang Lin ay nilamon ng crescent moon mark, ang heaven-defying bead ay nagsimulang gumalaw ng mag-isa at lumipad palabas mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa sandaling lumitaw ang heaven-defying bead, isang misteryosong lakas ang lumabas mula rito. Hindi na kayang labanan ng crescent moon mark at bigla itong gumuho. Sa sandaling ito, ang itim at puting gas ay pumulibot sa heaven-defying bead. Ang itim at puting gas ay dumaan sa kumikislap na net at dumiretso patungo sa matandang lalaki. Sumigaw ang matandang lalaki at ang kanyang mukha ay napuno ng takot. Parang nakilala niya ang heaven-defying bead. Ang tingin niya kay Wang Lin ay puno ng hindi maipaliwanag na takot. Ikaw ay. Nawalan siya ng malay at umatras habang naguguluhan. Ang takot sa kanyang mga mata ay halos umabot sa rurok. Ngunit huli na siya. Ang itim at puting gas ay dumaan sa net na nagsisil sa void na ito. Sa sandaling dumaan ito, ang itim at puting gas ay lumaki at pabilis ng pabilis bago humabol sa matandang lalaki. Sa isang iglap, nahabol ng itim at puting gas ang matandang lalaki. Kahit nasubukan niyang mag-teleport o magsanib sa mundo, naging walang kabuluhan ng lahat bago ang itim at puting gas mula sa heaven-defying bead. Sa sandaling lumapit ang itim at puting gas, napalibutan nito ang matandang lalaki. Ang katawan ng matandang lalaki ay nanginig ng malakas, takot ang sumakop sa kanyang mga mata, at ang tumitibok na puso niya ay nag-isolate sa lahat ng iba pang tunog. Habang ang itim at puting gas ay umiikot sa kanya, bumuo ito ng isang vortex sa harapan ng matandang lalaki. Isang braso ang lumabas mula sa vortex at gumawa ng isang galaw na parang tinatawag ang matandang lalaki. Ang basag na moon mark sa pagitan ng mga kilay ng matandang lalaki ay sumabog palabas ng malakas, at may mga linya ng dugo na nakakabit pa sa mark. Sa sandaling lumipad ang mark, ang matandang lalaki ay naglabas ng isang sobrang kasakit na sigaw. Ang kanyang katawan ay nanginig, malalaking patak ng pawis ang bumagsak mula sa kanyang mukha, at ang mga ugat sa kanyang katawan ay namaga na parang papasabog. Kabanata 945. Secret. Napuno ng despair ang mga mata ng matandang lalaki nang tignan niya si Wang Lin at malungkot na sinabi, Supremo ng Sealed Realm, pakiusap, maawa kayo sa akin. Ngunit, si Wang Lin ay patuloy na naguguluhan at wala siyang kontrol sa pangyayaring ito, lalong-lalo na sa heaven-defying bead. Nakita ng matandang lalaki na hindi gumawa ng anumang hakbang si Wang Lin upang pigilan ang heaven-defying bead, kaya't naglabas siya ng isang malupit na ngiti. Pinanood niya habang ang crescent moon mark ay hinayla mula sa kanyang noo ng malaking kamay bago dahan-dahang bumalik sa vortex. Malaking dami ng dugo ang sumabog mula sa noo ng matandang lalaki at siya'y nawalan ng sigla. Ang mga mata niya ay naging malungkot at ang kanyang katawan ay tumilapon pabalik na parang tinamaan ng malakas na impact. Takot ang sumakop sa mga mata ng kabataang nakasuot ng itim habang tinitignan si Wang Lin. Ang lamig ng kanyang mga mata ay naglaho at pinalitan ng takot. Iwasan niya ang mata ni Wang Lin at hindi siya makatingin ng diretso. Nag-flash ang katawan ng kabataan at hinawakan ng matandang lalaki. Ang mga mata ng matanda ay nagpakita ng pag-aalangan. Hindi alintana ang dugong tumutulo mula sa pagitan ng kanyang mga kilay, sumigaw siya, agad, umatras tayo. Hindi nagdalawang isip ang kabataan at mabilis na umatras habang buhat ang matandang lalaki. Ang formation na nabuo mula sa itim at puting gas ay unti-unting naglaho pabalik sa itim at puting gas. Pagkatapos, dumaan ito sa nagbabalik na net at bumalik sa heaven-defying bead. Dahan-daang lumapit ang heaven-defying bead kay Wang Lin at lumutang sa harap niya. Ang kumikislap na net sa paligid ay dahan-daang natakpan ng void muli.
Pagkatapos, wala na kundi ang walang katapusang dilim at katahimikan. Samantalang ang Moongazer Serpent at Lu Chen ay naiwan sa labas ng net. Nang kumalat ang Void, sila ay tuluyang nawala. Pinanood ni Qing Shui ang lahat ng ito. Ang karamihan ng kanyang celestial origin energy ay nasilyuhan. Tinitigan niya si Wang Lin at ang mga mata niyang dati naguguluhan ay naging malinaw. Tinitigan ni Wang Lin ang heaven-defying bead, at siya ay kagaya ng matandang lalaki na nawala ng markang mula sa sinaunang panahon. Hindi siya pamilyar sa braso na lumabas mula sa vortex. Napanood niya ito nang una niyang pinaganya ang heaven-defying bead. Sa sandaling ito, habang nag-iisip, dahan-dahang inangat ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at hinaplos ang heaven-defying bead. Agad itong pumasok sa kanyang kanang kamay at nawala sa kanyang origin soul. Noong sinaunang panahon, may mga tao na nagpalago ng kanilang sariling langit at lupa. Sila ay naging mga celestial at bumuo ng Ancient Celestial Realm. Ang Ancient Celestial Realm ay ang banal na lupa ng aking Celestial Realm, ang tunay na Celestial Realm. Parang nagsasalita si Qing Shui sa sarili, at may bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Si Master Bai Fan ay isang tao mula sa Ancient Celestial Realm. Bumaba siya mula sa Ancient Celestial Realm upang turuan kami. Sinabi ng guru na ang Ancient Celestial Realm ay tagapangalaga ng lahat ng buhay. Kung ang Ancient Celestial Realm ay umiiral, ang langit at lupa ay magpapatuloy. Kung mawala ang Ancient Celestial Realm, lahat ng bagay ay wawasak. Noong una, inisip niyang ang Ancient Celestial Realm ay magiging walang hanggan, ngunit noong araw na iyon, ang mataas na puno na sumusuporta sa Ancient Celestial Realm ay gumuho at ang Ancient Celestial Realm ay nawala ng walang bakas, kahit na buong buhay na niyang hinanap, hindi nahanap ng guro ang anumang bakas ng Ancient Celestial Realm. Ang pagkawala ng Ancient Celestial Realm ay nagpasimula ng pagkabasag ng sinaunang mundo ng pagsasanay at nagdala ng isang bagong panahon. Naguguluhan ang mundo. Kung walang Ancient Celestial Realm, paano magkakaroon ng mga celestial? Kaya't ipinanganak ang mga chi refiners. Ako, si Qing Shui, ay isang chi refiner. Ako ang tagapagmana ng bansa ng Clearwater. Ngunit, bagaman nawala ang Celestial Realm, si Master Bai Fan at ang ilan niyang kasamahan ay nagbukas ng sarili nilang mundo. Kinuha nila ang 4 na pangunahing daanan patungo sa Ancient Celestial Realm at lumikha ng kanilang sariling lupa, tinawag nila itong Celestial Realm. Ang Wind, Rain, Thunder, at Lightning Celestial Realms ay naghati ng galaxy sa 4 na sistema. Sa ilalim ng Wind Celestial Realm ay ang Cloud Sea, sa ilalim ng Rain Celestial Realm ay ang Brilliant Void, sa ilalim ng Thunder Celestial Realm ay ang All Heaven, at sa ilalim ng Lightning Celestial Realm ay ang Summoned River. Ang sistema sa ilalim ng Rain Celestial Realm ay pinalitan ng pangalan ng ibang tao bilang ang Alliance. Sino pa ang nakakaalam na ang lugar na ito ay dating tinawag na Brilliant Void? Nagpakita ng isang buntong hininga si Qing Shui habang tinitingnan ang Void. Para bang tinitignan niya ang Thunder Celestial Realm mula noon, at napuno ng mga alaala ang kanyang mga mata. Sa Thunder Celestial Realm, nakilala ko siya. Habang nag-iisip si Wang Lin, ang kanyang katawan ay dahan-daang lumiliit. Nagkaroon ng mga tunog na parang pumutok habang ang kanyang 3,000 talampakang katawan ay unti-unting bumalik sa normal na laki. Ang 5 Ancient God Stars ay umikot sa pagitan ng kanyang mga kilay at nagbigay ng matinding aura ng Ancient God. Sa sandaling ito, ang orihinal na katawan ni Wang Lin ay nagtataglay ng lakas ng isang 5-star Ancient God, at siya ngayon ay itinuturing na isa sa mga malalakas. Kung ang isang 5-star Royal Ancient God ay gumamit ng isang spell, kaya nilang labanan ang mga early-stage Nirvana Cleanser Cultivators. Kapag bumalik siya sa normal na espasyo at ang kanyang origin energy ay maansil, halos wala ng early-stage Nirvana Cleanser Cultivator na makakalaban sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Wang Lin na siya ay makapangyarihan. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado habang tahimik na tinitingnan si Qing Shui. Ang mga mata ni Qing Shui ay nagpakita ng bahid ng kabaitan, ngunit mabilis itong napalitan ng sakit. Hindi niya malilimutan ang oras na iyon kung kailan siya ay nawala ng kontrol at aksidenteng pinatay ang kanyang minamahal na kasosyo. Ang ganitong sakit ay malalim sa kanyang puso, at patuloy itong lumalamon sa kanya. Hindi sapat ang salitang, hindi malilimutan, upang ipahayag kung gaano ito kalakas. Noong sinaunang panahon, nang ang aming Celestial Clan ay nasa rurok ng kanilang lakas, sa alaala ko, malinaw kong naaalala na ang rurok na iyon ay hindi nagtagal. Ang 4 na Celestial Realms ay pumasok sa isang laban ng buhay at kamatayan para sa isang bagay. Mabilis na nawala ang sakit. Ito ay isang sakit na kanyang tinitiis mag-isa tuwing gabi, isang sakit na hindi kayang ipaliwanag. Ang digmaang ito ay tumagal ng sobrang tagal, at sa huli, ang mga Celestial Realms ay nagdusa ng malaki. Sa huli, sa rurok ng digmaan, isang tao ang lumabas mula sa Void. Ayon kay Master Bai Fan, ang taong ito ay isang matandang kakilala mula sa Ancient Celestial Realm. Ang kanyang pagdating ay nagpahinto ng digmaang ito, at dala niya ang kautusan mula sa Ancient Celestial Realm upang magtakda ng hadlang sa pagitan ng 4 na Celestial Realms.
Kung muli itong mabuksan, babagsak ang galit ng Ancient Celestial Realm at susunugan ang lahat. Habang umuukit ang boses ni Qing Shui, tahimik na nakikinig si Wang Lin. Ang apat na malaking Celestial Realms ay nahati mula sa isa't isa at natapos ang digmaan, tungkol sa pinagmulan ng lahat ng ito, ang bagay na nais ng lahat, hindi ko alam, ang alam ko lang ay isang bid, tumingin si Qing Shui kay Wang Lin. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling pareho, ngunit ang kanyang isipan ay naguguluhan. Kung nakuha ko ang bid na yun, tiyak na itatago ko ito ng mabuti at hindi ito ilalabas o ipapakita sa kahit sino. Ang bagay na ito ay sobrang halaga, parang nagsasalita si Qing Shui sa sarili, at nagbuntong hininga. Ang malaking digmaan sa pagitan ng apat na Celestial Realms ay nagdulot ng malaking pagkawalan ng mga Celestial. Ang lahat ng apat na realms ay nasa pinakamahina nilang kalagayan. Ngunit, sa panahong yun, nagkaroon ng isang nakakagulat na pagbabago. Isang pangkat ng mga kakaibang tao mula sa Tattoo Clan ay dumating mula sa hindi alam na pinagmulan at lumitaw sa realm sa ilalim ng apat na Celestial Realms. Ang mga miyembro ng Tattoo Clan ay gumamit ng mga napakakakaibang spells. Kami ng mga Celestial ay ganap na iba. Hindi kami nagpa-practice ng Dao, kundi ang aming Celestial origin. Kaya naming baliktarin ang lakas ng langit at gamitin ito. Ang mga taong ito ay nagtipon ng kanilang buong lakas sa mga talisman-like na mga yaman at ginamit ang mga iyon. Ang laban ay naging napakabigat. Sa huli, nanalo ang aking Celestial Clan at pinagbuwag ang Tattoo Clan. Pinagtulungan pa naming gawing mga alipin ng marami sa kanila. Ngunit, ang apat na Celestial Realms ay nagdusa pa ng higit pang pinsala. Pagkatapos noon, natuklasan naming ang Tattoo Clan ay mula sa void sa ilalim ng espasyo. Na dito, itinuro ni Qing Shui ang ilalim ng kanyang mga paa. Nabigla si Wang Lin at kumislap ang mga mata niya. Madalas niyang nakatagpo ang Chosen Immortal Clan, ngunit hindi niya inisip na ang pinagmulan ng Chosen Immortal Clan ay mula sa void. Habang iniisip ang matandang lalaki at kabataan, isang ideya ang biglang pumasok sa isipan ni Wang Lin. Ang void na ito ay hindi lang nakapaligid sa Alliance, kundi sa lahat ng apat na sistema sa ilalim ng apat na Celestial Realms. Nagbuntong hininga si Qing Shui at mahinang sinabi, matapos ang digmaan sa Tattoo Clan, nagsimula akong magpakita ng mga palatandaan ng kabaliwan, ngunit noong panahong iyon hindi ko ito pinansin, pagkatapos noon, dapat ay narinig mo na ang nangyari kay Master Flamespark. Nag-isip si Wang Lin sandali habang tinitingnan si Qing Shui. Matapos ang ilang sandali, dahan-daang sinabi niya, Senior Brother, sinabi ng matandang lalaki na siya ay mula sa Ancient Moon Devourer Clan ng Immemorial Celestial Clan. Ang mga mata ni Qing Shui ay puno ng pagkalito habang mahinang sinabi, ito ang naguguluhan din ako. Wala akong narinig tungkol sa Immemorial Celestial Clan. Maaaring ang Tattoo Clan mula noon ay galing sa parehong lugar. Sila rin ba ay mga miyembro ng Immemorial Celestial Clan, lalong lumakas ang kalituhan sa mga mata ni Qing Shui. Ngunit, pakiramdam ko ay may kakaiba. Nang lumitaw ang pitong kulay na gas, nakakita ako ng isang ilusyon. Narinig kong ang guro ay namatay habang parang tinuturo ng walang malay ang langit. Ano kaya ang nakita ng guro? Nag-isip ng malalim si Wang Lin. Isang malaking misteryo ang tila pumapaligid sa kanila, ngunit nakatago sa usok, hindi pinapayagan ng kahit sino na makita ang katotohanan sa loob. Parehong tahimik na nag-isip si Wang Lin at Qing Shui sa void. Ang Celestial Origin Energy sa katawan ni Qing Shui ay tuluyan ng nasilyuhan. Unti-unting nanghina siya, at sa ikatlong araw, nawalan siya ng kakayahang lumipad. Inaalalayan ni Wang Lin si Qing Shui habang patuloy silang dumadaan sa void. Ang Celestial Fragment na ibinigay ni Master Flamespark sa kanila ay lumutang sa harap niya at nagbigay ng banayad na liwanag. Para bang nakipag-ugnay ito sa labas ng mundo at siya'y ginagabayan. Inaalalayan si Qing Shui, sinundan ni Wang Lin ang Celestial Fragment. Sa ika-9 na araw, sobrang hina na ni Qing Shui. Tinitingnan niya ang void at ang dumadaloy na Celestial Fragment at sinabi, matapos kong kunin ang mga alaala mula sa Origin Soul ni Esteemed Zuanbao, dapat ay itago mo ang Origin Soul. Ang Origin Soul niya ay naglalaman ng malaking halaga ng Celestial Origin Energy, kaya't magiging kapaki-pakinabang ito sa iyo. Ang iyong ugali ay katulad ng sa akin noong panahon na iyon, sana'y magtaglay ka ng higit pang pagpapahalaga kaysa sa akin, dahil wala na akong karapatan o mga taong pwedeng pahalagahan, tumingin si Qing Shui kay Wang Lin na parang tinitingnan ng kanyang nakaraan. Ang parehong kalamigan, ang parehong pagpatay, at ang parehong pag-iisa. Sa araw na ito, biglang kumislap ng maliwanag ang Celestial Fragment at tumigil. Habang kumikislap ito, lumitaw ang isang vortex sa harap nito. May altar sa vortex kung saan maraming cultivators ang kumakanta. Nakatayo si Master Flamespark sa altar na may ngiti, at pumasok sa kanyang boses. Maligayang pagbabalik. Kabanata 946. Ang batang tumuro sa nayon ng apricot flower. May isang maliwanag na nebula sa kalawakan ng espasyo. Ang makulay na nebula ay mukhang hindi gumagalaw,
ngunit ito ay dumadaan sa isang pagbabago na hindi nakikita ng mata. Ang nebula na ito ay puno ng iba't ibang kulay at napakaganda. Sa araw na iyon, isang sinag ng liwanag ang dumaan sa nebula. Ang sinag ng liwanag ay hindi mabilis, ngunit nang dumaan ito sa nebula, nagmukha itong parang kumukulo at umatras ang nebula. Ang mas nakamamanghang bagay ay hindi ang tao sa loob ng sinag ng liwanag ay gumagamit ng isang kayamanang tulad ng star compass, kundi siya ay gumagalaw gamit ang kanyang katawan. Ang taong ito ay nakasuot ng berdeng balabal at mukhang nasa edad 30. Ang hitsura niya ay ordinaryo at walang anumang kakaibang tampok. Kung mayroon mang anumang mapapansin, ito ay ang kanyang pagbabalik loob na may ancient na aura. Para bang ang taong ito ay nabuhay ng 10,000 taon. Naglakad si Wang Lin sa buong daan. Hindi siya gumamit ng spatial bending, naglakad lang siya ng kalmado sa gitna ng mga bituin. 4 na araw na mula nang siya ay bumalik mula sa kawalan. 4 na araw ang nakalipas, siya at si Ching Shui ay nagbukas ng daan pabalik mula sa kawalan sa tulong ni Master Flamespark. Hindi masyadong binanggit ni Wang Lin ang mga nangyari sa kawalan. Hindi rin siya pumasok ng malalim sa mga kaganapan tungkol kay Yimuzi, Wudo Chan, at ang Moongazer Serpent. Hindi masyadong nagtatanong si Master Flamespark tungkol dito, ngunit nang mapag-usapan ng Moongazer Serpent, nagkunot ang kanyang noo. Hindi masyadong tumagal si Wang Lin kay Master Flamespark. Nagdesisyon siyang umalis gamit ang isang personal na dahilan bilang dahilan. Si Master Flamespark ay tahimik na nag-isip ng matagal at hindi pinilit na magtagal pa si Wang Lin. Bagaman hindi niya matutukoy ang ancient god body ni Wang Lin kahit mataas ang kanyang antas ng pagninuno, ramdam niya ang isang makapangyarihang aura na nagdulot sa kanya ng matinding gulat mula kay Wang Lin. Bagaman nakakatakot ang aura na ito ngayon, sa paglipas ng panahon, lalaki ito hanggang sa maging lubhang nakakatakot. Agad na bumangon ang selyo sa pagninuno ni Ching Shui nang siya ay makabalik. Sa wakas, hindi talaga nawawala ang kanyang celestial origin energy, kundi ito ay pinipigilan lamang ng selyo. Matapos maibalik ang kanyang pagninuno, hindi nagtagal si Ching Shui kay Master Flamespark. Umailan lang siya sa mga bituin, at ang kanyang kinaroroonan ay hindi alam. Sa ibabaw, nang umalis ang dalawa, mukhang hindi sila nagkaroon ng anumang pakikisalamuha, ngunit alam ni Wang Lin na darating si Ching Shui upang hanapin siya. Pagkatapos ng lahat, hindi pa nahanap ni Ching Shui ang mga alaala ni esteemed Zuan Bao. Habang iniisip ni Wang Lin ang mga nangyari sa kawalan, nakaramdam siya ng matinding pagsisisi tungkol dito. Kung ito man ay ang buhay ni Lu Chen, ang mga alon sa labas ng selyo, o ang mga lihim ng Celestial Realm, lahat ay sariwa sa kanyang isipan. Ang pinakanakagugulat sa kanya ay ang Heaven-defying Bead. Hindi kailanman inisip ni Wang Lin na ang Heaven-defying Bead ay magdudulot ng isang malaking digmaan sa pagitan ng 4 na Celestial Realms. Ang malaking digmaan sa pagitan ng 4 na Celestial Realms ay tiyak na mas malupit kaysa sa labanan sa pagitan ng All Heaven at ng Alliance. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Wang Lin habang dumadaan siya sa nebula at tumingin sa unahan. Sa isang sandali, humarap siya at nanatiling nakatayo. Pagkaraan ng ilang sandali, kumalat ang mga alon mula sa kanyang tinitingnan at lumabas si Ching Shui. Tiningnan siya ni Ching Shui nang may paghanga sa kanyang mga mata. Tahimik na ngumiti si Wang Lin. Pumunta si Senior Brother. Ang kasalukuyan mong kalagayan ay karapat-dapat na maglakbay sa mga bituin, kaya't maaari na akong magpahinga. Lumapit si Ching Shui at tumayo sa tabi ni Wang Lin. Dahil dito, napansin agad ni Wang Lin ang matinding amoy ng dugo mula kay Ching Shui. Bahagya niyang naramdaman na ang lakas ni Ching Shui ay ilang beses na mas malakas kaysa sa mga nakaraang araw. Sa daan, narinig ko ang ilang tao na nagsasalita tungkol sa iyong pangalan, kaya't pinatay ko ang ilang mga cultivator mula sa Alliance na magaling magtago. Kahit na parang wala lang kay Ching Shui ang pagsasalita, alam ni Wang Lin na ito ay tiyak na hindi isang maliit na bagay. Totoo nga ang sinabi ni Ching Shui. Ang Slaughter Realm ng Alliance ay patuloy na hinahabol si Thunder Celestial Sumo. Bagamat pumasok si Wang Lin sa kawalan, hindi sila tumigil at nagtagal sa paligid. Ngunit hindi sila nagkawatak-watak, kundi hinati sa dalawang grupo malapit sa kinaroroonan ng mga cultivator ng All Heaven. Gayunpaman, ang Slaughter Realm na ito ay nagkaroon ng malas at isa sa mga grupo nito ay nakatagpo kay Ching Shui. Lahat sila ay pinatay at pati ang kanilang pinuno ay nilamon ni Ching Shui. Hinampes ni Wang Lin ang kanyang bag ng pag-iingat at lumabas ang Origin Soul ni esteemed Zuan Bao. Inihagis ito kay Ching Shui. Nahulog ito kay Ching Shui at ipinatong ang kanyang kanang kamay sa pagitan ng mga kilay ni esteemed Zuan Bao. Ang Celestial Origin Energy ay damaloy papasok sa kanang kamay ni Ching Shui at nagising si esteemed Zuan Bao. Sumabog ang mga sigaw ng pighati at ang kanyang Origin Soul ay kumikilos. Ang ekspresyon ni Ching Shui ay malungkot at ang kanyang mga mata ay nakasara. Pagkatapos ng ilang sandali, binuksan niya ang kanyang mga mata, at may nakapapait na frosty expression sa kanyang mukha. Inihagis niya ang Origin Soul ni esteemed Zuan Bao pabalik kay Wang Lin.
Hindi nagsalita si Wang Lin at tinanggap ang Origin Soul ni Esteemed Zuan Bao. Ang Origin Soul na ito ay nawalan na ng kamalayan at naging walang ibang bagay kundi isang pinagkukunan ng Celestial Origin Energy. Ang dating kagalang-galang na Celestial, ang junior brother ni Esteemed Tian Bao, ay nauwi sa ganitong kalagayan. Maaaring sabihing hindi mahalaga kung ikaw ay Celestial o Cultivator, kapag naging pabaya ka, maaari kang umabot sa ganitong estado. Kung nais mong maging kakaiba, kailangan mong maging pinakamalakas. Inilagay ni Wang Lin ang Origin Soul sa kanyang bag ng pag-iingat at tiningnan si Qing Shui. Ang ekspresyon ni Qing Shui ay bumalik sa normal, ngunit may bahid ng kalupitan sa mga mata niya. Nakakita siya ng isang piraso ng pahiwatig mula sa Origin Soul ni Esteemed Zuan Bao. Tumingin si Qing Shui kay Wang Lin at dahan-daang nagsabi, "Shumo, kailangan kong pumunta sa Slaughter Realm ng Alliance upang kunin ang isang bagay. Pumayag ka bang sumama sa akin?" Nag-isip saglit si Wang Lin at nagsabi, "Pwede bang maghintay ka sa akin ng 10 araw?" Tumanggo si Qing Shui at nagsabi, "Sige, babalikan kita sa 10 araw." Hindi nagsayang ng oras si Qing Shui. Tumuntong siya at nawala sa kawalan. Nang siya ay mawala, isang nakakatakot na killing intent ang nawalan agad. Nagsay si Wang Lin. Alam niyang tiyak na may nakita si Qing Shui sa Origin Soul ni Esteemed Zuan Bao. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tumuntong siya at kumalat ang mga alon sa ilalim ng kanyang mga paa. Siya ay nagsanib sa mundo. Ang dahilan na humiling siya ng 10 araw ay dahil may 2 bagay siyang kailangang gawin. May isang cultivation planet sa hilaga ng Alliance. Ang planetang ito ay nasa kailaliman ng hilaga at malayo mula sa labanan nilang araw na ang nakalipas, kaya't hindi ito apektado ng malaking laban. Ang planetang ito ay puno ng spiritual energy at puno ng walang katapusang kagubatan. Ito ay isang rank 7 cultivation planet. May 3 mas maliit na cultivation planet sa paligid ng planetang ito, kaya't ito ay naging mga secondary planets. Ang rank 7 cultivation planet na ito ay may isang napakagandang pangalan, tinatawag itong Dark Moon. Ang karamihan ng planetang Dark Moon ay natatakpan ng mga kagubatan at may maraming maliliit na nayon ng mga mortal na nakakalat sa buong planeta. Marami rin itong mga cultivation sect sa kanyang mga bundok. May isang tanyag na bundok sa katimugang bahagi ng planeta, at tinatawag itong Heaven Mountain. Ang bundok na ito ay matarik at ang tuktok nito ay natatakpan ng ulap. Walang nakakaalam kung saan ang taluktok. May isang maliit na landas ng mga batong hagdan na pumapatungong bundok at ang iba pa ay nakatago sa mga ulap. Pakiramdam mo parang ang lugar na ito ay Celestial Realm. Bawat umaga, maririnig ang tunog ng mga kampanaryo mula sa tuktok ng bundok. Ilang magagandang ibon ang lilipad mula sa mga ulap at maglalakad sa Heaven Mountain. Ang kanilang mga sigaw ay magsasama sa tunog ng mga kampanaryo. Ang tanawin na ito ay parang isang eksena mula sa isang painting. Napakaganda, parang isang nakatagong paraiso. Dong, 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 ang tunog ng kampanaryo ay parang tumchuan ng ulap habang ito ay kumakalat mula sa tuktok ng bundok. Pinapakalma nito ang puso ng sinumang makarinig. Sa paanan ng bundok, may isang nayon ng mga mortal. Hindi ito masyadong matao, mga 100 pamilya lamang ang nandito. Ang nayon ay puno ng mga puno ng apricot, at ang mga puno ay namumulaklak ng buo. Kapag may hangin na dumaan, ang amoy ng mga bulaklak ng apricot ay kumakalat. Ang paglanghap ng amoy ng mga bulaklak ng apricot ay nakakaramdam ng katahimikan. Ang tunog ng kampanaryo ay parang tinataboy ang lamig ng gabi sa maagang umaga. Dumating ang usok at ang tunog ng mga asong tumatahol. Habang ang usok ay lumulutang pataas, parang tinatanggal nito ang huling bahagi ng dilim ng gabi. Kung titingnan ito mula sa malayo, parang isang gumagalaw na larawan at may sarili itong domain. Tahimik na nakatayo si Wang Lin sa malayo at tinitingnan ng nayon sa unahan. Ang usok at ang mga nagel-alayang puno ng apricot ay buhay na buhay, samantalang ang halos 100 bahay ay nakatigil. Ang dinamiko at statiko ng mga bagay ay nagkakontrasta, tulad ng magaan at masalimuot na mga buhay. Ang hindi inaasahang pagsasanib na ito ay nagbigay kay Wang Lin ng pakiramdam ng pamilyaridad at kakaiba sa parehong oras. Ang kanyang naaalala ay hindi ang nayon sa harap niya kundi ang kanyang kabataan sa planetang Suzaku. Sa isang piraso ng nursery rhyme na dumating mula sa malayo, sumabay sa tunog ng kampanaryo na umaabot sa umaga. Ang puno ng apricot ay namumulaklak ng puting mga bulaklak. Ang anak na babae ay hindi kukunin ng isang pamilya ng mga Dawista. Noong nakaraang taon, silang the second ay umakyat sa bundok, at isang taon pagkatapos, silang the first ay isang bag ng mga buto. Ang iyak ng anak na babae ay kasama ang patay ngunit tinatanggap ang kabaong bilang pamilya. Ang puno ng apricot ay namumulaklak ng puting mga bulaklak at ang mga bata ay hindi dapat kunin ng mga Dawista. Kung tatanungin tungkol sa aking edad, wala pa akong natagpuang Dao. Ang aso ay tumatahol, ang pusa ay kumakaskas, tinatakot ang Dawista pabalik sa bahay.
Pumasok sa mga tainga ni Wang Lin ang tinig ng isang malambot na bata kasabay ng tunog ng malutong na kampanaryo. Isang batang nakasuot ng masisikip na damit ang nakasakay sa isang baka na naglalakad patungo sa nayon. May isang bakal na hoop sa ilong ng baka at may dalawang kampanaryo na nakakabit. Habang ang baka ay naglalakad, walang tigil na kumikalabit ang mga kampanaryo. May mga ilang tupa na sumusunod sa baka. Nakita ng bata si Wang Lin ngunit hindi natakot at ipinagpatuloy ang pag-awit ng nursery rhyme habang papalapit siya kay Wang Lin. Ang bata ay kumiling ng ulo at ang malalaking mata ay kumundat habang nagsasabi, "Uncle, bakit ka narito? Nawala ka ba?" Nagpakita ng ngiti si Wang Lin at tumango. "Ano itong lugar?" Itinuro ng bata ang unahan at sinabing may malambot na tinig, "Ito ang Apricot Flower Village." Habang nagsasalita, umupo siya sa baka at naglakad papasok sa nayon. Tanging ang nursery rhyme ang patuloy na umaabot sa mga tainga. Nagsay si Wang Lin. Nang pumasok sa kanyang pandinig ang nursery rhyme, isang hint ng kalungkutan ang sumak sa kanyang puso. Bulong niya, "Planet Darkmoon, isang nayon sa ilalim ng Heaven Mountain, dapat dito nga iyon." Ang malabong tawag mula sa isang namamatay na kaibigan na naninimdim ng kanyang tahanan ay muling narinig sa mga taon ni Wang Lin. "Pakiusap, dalhin mo ang aking abo pabalik sa planetang Darkmoon sa Alliance Star System. May isang bundok na tinatawag na Heaven Mountain. Naaalala kong may nayon sa ilalim ng bundok na iyon. Pakiusap, dalhin mo ang aking abo doon." Kabanata 947. Kwalifikasyon. Ilang kilometro ang layo mula sa Apricot Flower Village, may isang libingan. Lumitaw ang anyo ni Wang Lin doon. Tinitingnan niya ang mga libingan sa harap niya at pagkatapos magmuni-muni ng matagal, binangga niya ang kanyang bag na may hawak. Isang puting jade vial ang lumitaw sa kanyang kamay. Hawak ang bote, si Wang Lin ay nagbuntong hininga at sinabi, "Sun Tai, ang alitan sa pagitan natin ay natapos na. Natupad ko na ang pangako ko sa iyo na dalhin ang iyong abo pabalik sa iyong tahanan." Habang nagsasalita siya, automatikong lumipad ang maliit na bote pasulong at pumasok sa lupa sa malayo. Pagkatapos, unti-unting bumuo ng isang maliit na buo. Ipinatong ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at gumuhit gamit ang kanyang daliri. Nagkaroon ng mga kidlat ng liwanag habang inukit ni Wang Lin ang isang pandekораsyong lapida na may ilang maliliit na salita. Libingan ni Sun Tai. Para sa mga nagmumulat, ang 100 taon, 1,000 taon ay lumilipas na parang isang kisap mata. Karamihan sa mga kamag-anak ay pumanaw na, at ang mga natitira ay nakakaramdam ng kalungkutan. Pag pumasok ka sa landas ng pagninilay, nakatadhanang magdusa ng habang buhay. Kapag naglalakad ka sa landas ng pagpapalago, kapag lumingon ka, hindi mo na makita kung saan ka nanggaling, at kapag tumingin ka sa landas sa unahan, ito ay tinatakpan ng hamog. Nagbuntong hininga si Wang Lin habang tinitingnan ang libingan ni Sun Tai, at ang mga mata niya ay napuno ng panghihinayang. "Ngayon, natulungan kong may padala ang iyong abo pabalik sa iyong tahanan kahit na ikaw ay namatay sa isang banyagang lugar. Kung dumating ang araw na ako'y mamatay, hindi ko alam kung may magbabalik sa akin sa planetang Suzaku." Tahimik na nag-isip si Wang Lin bago umalis. Yan ang karma. Hindi tumigil ang mga hakbang ni Wang Lin habang siya'y unti-unting nawawala. Ngunit, hindi nawala ang nursery rhyme, patuloy itong bumabalot sa kanyang puso. Ang puno ng apricot ay namumulaklak ng puting mga bulaklak. Pagninilay, ang mga mortal ay nagnanais na maging immortal at pumasok sa mundo ng pagpapalago. Ngunit hindi nila alam kung gaano karaming mga nagmumulat ang naiinggit sa payak na buhay ng isang mortal. Ilang pa ang namatay sa banyagang mga lugar tulad ni Sun Tai, ang kanilang mga abo ay nagsasama sa hangin, hindi makabalik sa tahanan, ngunit, marami sa mga magulang at kamag-anak ay hindi nakatagpo ng kanilang mga anak kahit sa kanilang mga huling sandali. Kung bibigyan muli ng pagkakataon, pipiliin pa rin ba nila na magpatuloy sa pagninilay? Ang nursery rhyme ay nabuo mula sa mga pighati ng maraming henerasyon. Hindi mauunawaan ng mga banyaga kung tungkol saan ang kantang inawit ng bata, ngunit ang mga nagmumulat ay ramdam ang kalungkutan sa kanilang puso. Ang pangalan ng nursery rhyme ay dapat na "Huwag Magnilay." Ang anyo ni Wang Lin ay unti-unting naglaho habang siya'y nagsanib sa mga salitang iyon. Gayunpaman, ang nursery rhyme at ang walang katapusang kalungkutan ay nanatili. Pumunta si Wang Lin sa mga bituin. May matinding pakiramdam ng panghihinayang na bumabalot sa kanyang katawan. Bagamat maikli lamang ang kanyang paglalakbay, ang kalungkutan ay patuloy na nararamdaman niya. Ang lugar sa pagitan ng kanlurang at hilagang rehiyon ay naging isang buffer area para sa mga nagmumulat ng All Heaven. May isang planeta ng pagpapalago malapit sa lugar ng labanan. Ang planetang ito ay napanatiling buo, at kahit na hindi na masyadong mayaman sa espiritual na enerhiya, hindi ito alintana kay Li Yanzi. Nakaupo si Li Yanzi sa tuktok ng isang bundok sa planetang iyon. Sa tabi niya, isang kabataang may malungkot na ekspresyon. Bagamat nakaupo rin siya, tinitingnan niya ang malayo, parang naghihintay ng isang bagay.
Kung naruroon si Wang Lin, makikilala niya ang kabataang ito bilang si Shu Ting, na muntik nang mamatay sa malaking labanan. Mayroong 13 bola ng dugo sa paligid ni Li Yanzi. Ang mga bola ng dugo na ito ay ang mga natirang Lufu. Hindi marami ang mga nagmumulat ng All Heaven dito, ilang tao lamang, at si Li Yanzi ang leader. Narito siya dahil ang 13 Lufu ay pipigil sa alliance na magsimula ng isa pang pag-atake. Ang kanyang Divinely Sense ay kumalat sa pamamagitan ng 13 Lufu, na nagpapahintulot sa kanyang sense na umabot ng mas malayo kaysa sa normal. Dahil dito, walang anumang bagay sa lugar na nakatakas mula sa kanyang Divinely Sense. Ang anyo ni Wang Lin ay lumitaw mula sa mga alon. Pumunta siya sa planetang ito ng pagpapalago upang hanapin si Li Yanzi. Ito ang ikalawang bagay na kailangan niyang gawin. Bago siya pumasok sa wala, nagpadala siya ng isang mensahe ng Divine Sense, at ang nagpadala nito ay si Li Yanzi. Si Li Yanzi, na nakaupo sa tuktok ng bundok, ay dahan-daang nagbukas ng kanyang mga mata. Pagkabukas ng kanyang mga mata, ang 13 bola ng dugo ay nanginig at 13 pulang mata ang lumitaw sa mga bola ng dugo. Lahat sila ay nakatingin sa isang direksyon, at isang malupit na presyon ang nabuo. Bumuo ito ng isang spell na kayang magbuwag ng mga bituin. Nagpakita si Li Yanzi ng isang malabong ngiti at mabanggit na, dumating ka. Sa ganitong pagpapalago, natural niyang nakita na may mga pagbabago kay Wang Lin, ngunit hindi niya ito ipinunto o tinanong. Sa wakas, siya ay hindi kasing lakas ni Master Flamespark at hindi kayang makita ng malinaw. May flash ng malamig na ningning sa mga mata ni Shu Ting. Nagbuntong hininga siya ng malamig at hindi itinago ang kanyang mga puot habang tinitingnan si Wang Lin. Ang anyo ni Wang Lin ay lumitaw sa ilalim ng mga mata ng 13 pulang mata. Ang ekspresyon niya ay neutral, parang hindi siya naaapektuhan ng presyon, at hindi niya binigyan ng pansin si Shu Ting. Tinitingnan niya si Li Yanzi at nagsabi, si Shu mo ay bumabati kay Senior Li Yanzi. Inilog ni Li Yanzi ang kanyang kanang kamay at ang 13 pulang mata ay nawala mula sa mga bola ng dugo, na nagdulot ng pagkawalan ng presyon. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin habang bumaba siya sa tuktok ng bundok at tumayo sa tapat ni Shu Ting. Sumigaw si Shu Ting, Shu mo. Ikaw. Maingay. Malamig na tinitigan ni Wang Lin si Shu Ting. Ang titig na iyon ay parang isang matalim na espada na tumchuan sa mga mata ni Shu Ting. Nakaramdam si Shu Ting ng isang pagsabog sa kanyang isipan at nagbago ng malaki ang kanyang ekspresyon. Siya ay nagulat at ang buong katawan niya ay nanghina. Ang mga salita ni Wang Lin ay tila naglalaman ng isang batas na nagdulot ng baliktad sa daloy ng dugo sa katawan niya at halos nagkolaps ang kanyang celestial origin. Bang, 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 bang. Sa sandaling iyon, lahat ng tunog maliban sa tibok ng kanyang puso ay nawala ng tunog sa kanyang mga tainga. Pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso at hindi tumigil ang pagpapawis. Sa kanyang pananaw, ang harapin si Wang Lin kanina ay parang nakaharap siya sa isang nakatatandang miyembro ng kanyang pamilya, at hindi siya makapaglaban. Ang nagbigay sa kanya ng mas matinding takot ay ang malakas na aura na ilang beses na mas malakas kaysa sa galit ng kalangitan. Habang ang katawan niya ay nanginginig, naramdaman niya na siya ay nasa ilalim ng mga paa ng isang higanti. Kung ang higanti ay umungal, magkolaps ang kanyang katawan at kaluluwa. Matapos umubo ng isang bangkus ng dugo, si Shu Ting ay punong-puno ng takot. Siya ay umatras habang nakatingin kay Wang Lin, ngunit ang kanyang isipan ay blanka. Hindi niya maintindihan kung bakit nangyari ito. Ang mga mata ni Li Yanzi ay kumislap ng maliwanag at sumabog, pagkatapos tiningnan niya si Wang Lin ng seryoso. Hindi na tiningnan ni Wang Lin si Shu Ting kundi si Li Yanzi at tahimik na nagsabi, nais ko sanang malaman kung bakit tinawag ni Senior ang Junior dito. Ang boses ni Wang Lin ay kalmado, ngunit mas lalo pa itong naging seryoso kay Li Yanzi. Hindi na siya tiningnan ni Li Yanzi bilang isang ordinaryong junior. Ito ang epekto na nais ni Wang Lin, nais niyang alugan ang bundok upang magising ang tigre. Sa kanyang talino, paano niya hindi malalaman kung bakit siya hinahanap ni Li Yanzi? Dati, wala siyang karapatang magtakda ng mga kahilingan, ngunit ngayon ay mayroon na. Sa panahon ng Celestial Bestowment, pinayagan kita ng matandang ito na tingnan ang Battle Scroll ng pamilyang Zon. Nangako akong ipapakita ko sa iyo ang pangalawang scroll. Ngayon, tinawag ko kayo ni Shu Ting upang pagmasdan ito. Habang nagsasalita si Li Yanzi, iniangat niya ang kanyang kaliwang kamay at inabot ang kawalan. Isang tunog ng punit ang narinig at biglang lumitaw ang isang bitik. Isang sinag ng itim na liwanag ang sumabog mula sa bitik. Isang itim na scroll na napapalibutan ng itim na liwanag ang lumipad patungo sa kamay ni Li Yanzi at huminto roon. Ito ang pangalawang battle scroll ng 3 battle scrolls ng pamilyang Zon. Inihagis ni Li Yanzi ang kaliwang kamay nito pasulong, at tinitingnan si Wang Lin ng may konting inaasahan. Hinawakan ni Wang Lin ang Zon Battle Scroll gamit ang kanang kamay, ngunit hindi niya ito binuksan. Sa halip, ngumiti siya kay Li Yanzi at sinabi, Senior Li Yanzi, hindi pwedeng tingnan ng junior na walang kapalit ang pangalawang Battle Scroll.
Habang tinitingnan ni Lianzi si Wang Lin, ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot. Ngunit naalala niya ang sigaw ni Wang Lin, at makalipas ang isang sandali, tumawa siya. Shumo, may tapang ka. Ano ang gusto mo? Sabihin mo. Itinuro ni Wang Lin ang 13 lufu at kalmadong sinabi, nais ng junior ng isang lufu bilang kapalit ng pagtingin sa pangalawang scroll. Tahimik na nag-isip si Lianzi at nagpakita ng isang ngiting hindi ngiti, at sinabi, isang yaman ba ito na maaari mong makuha? Nakangiti si Wang Lin, ngunit hindi sumagot sa tanong. Sa halip, sinabi niya, may appointment po ako sa aking senior brother. Sa ilang araw, pupunta siya upang hanapin ako at dadalhin ako sa isang lugar. Tiningnan ni Lianzi si Wang Lin ng may malalim na kahulugan habang tumatawa at sinabi, bibigyan kita ng isa. Pagkasabi nito, iniabot ng kanyang kanang kamay ang isang bola ng dugo na bumaba mula sa kawalan. Mabilis itong nag-condense at naging isang bola na kasing laki ng kamao at lumutang patungo kay Wang Lin. Maingat na kinuha ni Wang Lin ito at inilagay sa kanyang bag matapos suriin. Sinabi ni Lianzi, ngayon, maaari mo nang tingnan ito. Sa dahilang si Vice Thunder Celestial Shooting ay mikikibahagi sa pagtingin nito upang magkabighani ng magandang kapalaran, siya ang unang dapat makakita nito. Pagkatapos ng lahat, siya ang unang nakakita nito noong nakaraan. Inihagis ni Wang Lin ang scroll kay Shooting. Ang nanginginig na isipan ni Shooting ay hindi pa nakakabawi, ngunit hindi niya napigilan ang kanyang katawan at kinuha ito. Binuksan niya ang scroll at bigla na lamang isang malalakas na tunog ng kulog ang lumabas mula rito. Isang makapangyarihang intensyon ng labanan ang lumitaw mula sa kawalan at bumagsak kay Shooting. Nanginginig ang katawan ni Shooting habang naramdaman niya ang isang malupit na hangin na dumaan. Parang isang sinaunang nilalang ang nakasil sa loob nito at nang mabuksan ang seal, ang mabagsik na nilalang ay naglabas ng matinding aura. Mga taon ng galit ang lumabas ng sabay-sabay, parang nais siyang lumunin. Ang ekspresyon ni Lianzi ay nagpakita ng kaunting tensyon. Bihira siyang magpakita ng ganitong klase ng tensyon sa kanyang pagpapalago at edad. Malinaw na alam niya kung ilang talento sa kanyang pamilya sa mga nakaraang taon ang nakapanood ng unang scroll ngunit hindi na kaya ang hindi maisip na intensyon ng labanan sa pangalawang scroll bago pa ito tuluyang mabuksan. Ang hindi gaanong seryosong resulta ay maaari silang malubhang masaktan at maparalisa, ngunit ang mas seryosong resulta. Ang kanilang pinagmulan ng kaluluwa ay mawawala. Kabanata 948 Secret of the Battle Scrolls. Alam ni Lianzi na ang kanilang nakita at naramdaman ay lumampas na sa limitasyon ng isipan. Kaunti lamang ang mga tao na nakapagbukas ng pangalawang scroll. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay nakapagbukas lamang ng kaunti. Tungkol naman sa mga nakapagbukas ng pangalawang scroll ng buo sa napakaraming henerasyon, 3 tao lamang ang nakagawa nito, kasama na siya. Tanging ang 3 ito lamang ang nakapagbukas ng pangalawang scroll ng buo. Ang mukha ni Shooting ay kasing puti ng kamatayan, nanginginig ang kanyang katawan, at tumulo ang maraming pawis. Ang kanyang mga mata ay malabo habang nakatingin siya sa scroll na bahagyang nabuksan. Naramdaman niyang ang isang matinding aura ay damaloy mula sa maliit na pagbukas ng scroll, at tila nais siyang lumunin ito. Naramdaman niyang hindi siya komportable, parang may isang bagay na pinipigilan sa kanyang dibdib. Nais niyang maglabas ng isang sigaw upang mailabas ito, ngunit hindi siya makapag-ingay. Isang sigaw mula sa mga sinaunang panahon ng umalingongaw sa kanyang mga tainga. Pagkatapos, isang malupit na hangin ang humaplo sa kanya, na nagdulot sa kanyang mga damit at buhok na magwagayway. Siya ay parang nasa isang trance at nagkaroon ng ilusyon na siya ay isang nag-iisang bangka na lumalaban sa malalakas na alon. Gayunpaman, si Shooting ay isang talented na junior mula sa pamilya Shu ng planeta Donglin. Pumasok siya sa Celestial Pool, kung saan natunaw ang kanyang domain, ngunit nakuha niya ang kanyang celestial origin. Kung siya ay nasa sinaunang mundo ng pagsasanay, magiging tunay siyang celestial. Sa sandaling ito, huminga siya ng malalim at kumislap ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng matinding sitwasyon, pinigilan niya ang takot sa kanyang puso habang nakatingin sa scroll, at dahan-daang binuksan ng kanyang nanginginig na mga kamay ito. Ang eksenang ito ay nagdulot sa mga mata ni Lianzi na kumislap at magpakita ng paghanga. Naisip niya, si Shooting ay isa sa mga bihirang cultivators na nakapag-unawa sa unang scroll sa loob lamang ng 4 na segundo. Karaniwan, kapag ang mga cultivator na katulad niya ay nagbukas ng pangalawang scroll, nakakapagbukas lamang sila ng 40%. Hindi ko lang alam kung gaano karami ang kanyang mabubuksan. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling neutral habang malamig na tinitingnan si Shooting. Ang mga kamay ni Shooting ay lalong nanginginig. Bawat pagbukas niya ng scroll, lumalakas ang matinding aura. Pakiramdam niya, hawak niya ang isang sinaunang hayop at malapit na niyang buksan ang seal upang payagan itong lumunin siya. Dahan-daang dumaan ang oras habang patuloy na bumubukas ang scroll sa nanginginig na mga kamay ni Shooting. Basang-basa ng pawis ang kanyang mga damit at mapatla ang kanyang mukha. Nabuksan na ni Shooting ang battle scroll ng halos 40%,
at ang battle intent na nagmumula sa scroll ay malakas na. Isang bagyong dumaan at nagdulot ng mga kaluskos. Isang pagsabog ng itim na liwanag ang nagmula sa scroll at tumabon kay Shu Ting. Ang isipan ni Shu Ting ay nanginginig, ngunit may hindi matitinag na puwersa sa kanyang puso. Pinagdiinan niya ang kanyang mga ngipin habang ang kanyang celestial origin energy ay sumabog at walang awang binuksan ang scroll. Isang malakas na tunog ang narinig nang buksan niya ang scroll ng 70%. Biglang tumayo si Lianzi at napuno ng hindi kapani-paniwalang surpresa ang kanyang mga mata. Sa sandaling ang battle scroll ay nabuksan ng 70%, isang sigaw ng isang hayop ang nagmula sa loob. Malalaking ulap ng itim na usok ang lumabas at naging isang higanteng hayop na nagtatangkang lamunin si Shu Ting. Magtiis ka. Nagkaroon ng pananabik sa mga mata ni Lianzi. Nanginginig ang katawan ni Shu Ting. Sa sandaling umatake ang mabagsik na hayop sa kanya, umubo siya ng dugo at ang kanyang katawan ay tinulak pabalik. May mga tunog ng pagputok at malalaking mga halaga ng dugo ang sumabog mula sa kanyang katawan. Nagpakita siya ng isang malupit na ngiti at bumagsak ng higit sa 100 talampakan ng layo. Tungkol naman sa battle scroll, agad itong nagsara at lumutang sa hangin. Para bang hindi nangyari ang eksenang iyon. Si Lianzi ay huminga ng malalim. Si Shu Ting ay nakapagbukas ng scroll ng 70%. Bagaman hindi niya kayang labanan ng hayop sa loob ng battle scroll, siya na ay isang napaka-espesyal na individual sa mga taong sumubok magbukas ng battle scroll sa mga nagdaang taon. Inihagis niya ang kanyang kanang kamay at ang scroll ay lumipad patungo kay Wang Lin. Malungkot na sinabi ni Lianzi, "Shumo, ikaw na." Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling neutral habang kinukuha ang battle scroll at tinitingnan si Lianzi. Wala siyang kaugnayan kay Lianzi, kaya tiyak na may ibang motibo si Lianzi sa pagpapakita sa kanya ng pangalawang scroll. Ngayon na nakita niya ang kaunos-lunos na kalagayan ni Shu Ting, mas naging tiyak siya sa kanyang hinala. Pinakamahalaga, malinaw na nakita ni Wang Lin na ang piraso ng source origin na nakuha ni Shu Ting mula sa unang scroll ay kinain ng hayop ng ito ay lumunin siya. Interesting ang battle scroll na ito. Nagpakita ng isang ngiti si Wang Lin habang kinukuha ang battle scroll at biglang binuksan ito. Agad binuksan ni Wang Lin ang battle scroll. Ang matinding sinaunang aura ay sumabog mula sa battle scroll at tila nais siyang lamunin ito. Tinutok ni Lianzi ang kanyang mga mata kay Wang Lin. Bagamat sa simula ay pinahahalagahan ni Lianzi si Wang Lin, hindi mataas ang kanyang mga inaasahan. Hindi si Wang Lin ang unang known family member na pinayagan niyang makakita ng battle scroll. Gayunpaman, sa mga nagdaang taon, karamihan ay nakakapagbukas lamang ng karamihan. Walang nakapagbukas ng buo. Ngunit ang eksenang nakita ni Lianzi ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang opinyon kay Wang Lin. Nakita ni Wang Lin na magtakda ng kondisyon at gamitin si Qing Shui upang pigilan siya. Bagaman mukhang madali, gaano karaming tao sa cultivation world ang nakakaintindi ng pagkakataon na ito. Lalo na, gaano karaming tao ang may lakas ng loob na gawin ito sa harap niya. Kung ikukumpara kay Shu Ting, mas mataas ang inaasahan ni Lianzi sa ipinapakitang pagganap ni Wang Lin. Ang matinding sinaunang aura na nakapaligid kay Wang Lin ay hindi nagdulot ng kahit anong pagbabago sa kanyang ekspresyon. Sa pananaw ni Wang Lin, hindi ito kasing lakas ng kanyang ancient god aura. Para itong isang maliit na hayop na umaatungal sa harapan niya. Hindi ito kayang magdulot ng kahit anong takot. Kalmado si Wang Lin habang binubuksan ang scroll. Habang binubuksan niya ito, lalong lumakas ang matinding aura at naging isang hangin na humaplos kay Wang Lin. Ngunit hindi ito nakayang galawin si Wang Lin. Pumikit si Lianzi at kumislap ang kanyang mga mata habang tinitingnan si Wang Lin. Sa puntong iyon, ang karamihan sa celestial origin ni Shu Ting ay bumagsak. Tinitingnan siya ni Shu Ting ng may labis na galit at mga komplikadong emosyon. Hindi mabilis ang mga galaw ni Wang Lin. Pagkatapos niyang buksan ang scroll ng 30%, huminga siya ng malamig at, hindi na nagsayang pa ng oras, bigla niyang binuksan ang scroll ng 70%. Sa sandaling ito, ang hayop na kumain kay Shu Ting ay nabuo at gumawa ng isang malakas na sigaw at tinangkang lamunin si Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig habang tinitingnan ng hayop na tumatakbo patungo sa kanya at sumigaw, "Hayop na iyan, maglakas loob ka." Ang sigaw na iyon ay parang kulog na dumulog sa langit at umabot sa buong planeta ng cultivation. Pati ang tuktok ng bundok na kinatatayuan ni Wang Lin ay umalog at nagpakita ng mga senyales ng pagbagsak. May mga bitik sa lupa na nagbukas, lumalaki ang mga iyon. Kung makakasalubong siya ng isang makapangyarihang cultivator, maaaring hindi kayang labanan siya ni Wang Lin, ngunit ang simpleng ancient beast spirit na ito ay hindi kayang galawin ng isipan ni Wang Lin. Sa puntong iyon, si Wang Lin ay isang ancient god. At hindi lang basta ordinaryong ancient god, kundi isang 5-star royal ancient god. Ang mabagsik na hayop ay gumawa ng sigaw at pagkatapos ay umatungal, kuminto sa pag-atake kay Wang Lin. Ang takot ay pumuno sa mga mata ng hayop.
Natatakot ito sa mga salitang binitiwan ni Wang Lin bago ang scroll. Sa sandaling iyon, naramdaman nito ang isang aura na nagpapaalulong sa kanya, isang aura na hindi niya kayang ipagsapalaran. Ang kamanghamanghang eksenang ito ay nagdulot kay Li Yanzi na mapalaking ang kanyang mga mata. Kahit na sa kanyang pagpapalago, hindi siya nakapaniwala, ngunit mabilis din niyang naramdaman ang kasiyahan. Si Shumo ay nagawang magpatahan ng beast spirit sa takot. Ang tanging tao sa pamilya Zon na nakagawa nito sa mga nagdaang taon ay ang kanilang ninuno, si Zon Xingye. Hindi na pinansin ni Lianzi ang iba pang mga bagay at nakatutok na kay Wang Lin. Si Shu Ting ay kumuyam ng kanyang mga kamao, ngunit ang shock sa kanyang mga mata ay malalim. Agad binuksan ni Wang Lin ang scroll nang walang pag-aalinlangan matapos niyang maglabas ng sigaw. May isang napakaliwanag na karakter na, battle, sa scroll na tila ba papalabas mula sa loob. Kamangha-mangha ito. Isang sinaunang aura ang damaloy mula sa salitang, battle, at sa sandaling iyon, may isang battle daw shadow sa bawat isa sa kanyang mga mata. Sa puntong ito, lumabo ang paningin ni Wang Lin at siya ay nalunod sa kakaibang domain na ito. Nandyan pa rin ang walang katapusang espasyo kasama ang matandang lalaking nakasuot ng puti. Ngunit sa pagkakataong ito, ang matandang lalaki ay nakaupo, at ang kanyang kanang kamay ay patuloy na iginuguhit ang salitang, battle, sa kawalan. Naabot ng matandang ito ang Void Realm at naunawaan ang hangganan ng mundo. Wala akong mga inapo, at ang buong pagsasanay ko ay inilatag sa salitang battle. Sa sandaling ito, bago ko subukang durugan ang gilid ng mundo, iniwan ko ang 6 na battle scroll sakaling mabaigo ako at mawala ang aking buhay. Kung may isang tao sa hinaharap na makakakuha ng lahat ng 6, magiging tagapagmana nila ng matandang ito. Habang binibigkas ng matandang lalaki ang mga salitang iyon, biglang tumigil ang kanyang kanang kamay. Libo-libong mga salitang, battle, na may iba't ibang laki ang lumutang sa paligid niya. Itinuro ng matanda ang kanyang daliri at ang lahat ng mga salitang ito na puno ng battle intent ay nagsanib sa isang salita sa harap ng matandang lalaki sa isang kisap mata. Battle. Ang boses ng matanda ay kalmado, ngunit sa sandaling binanggit niya ang salitang iyon, ang salitang, battle, ay nanginginig, naging isang sinag ng itim na liwanag, at pumasok sa kawalan. Ang katawan ni Wang Lin ay nanginginig habang ang battle daw shadow ay nawala mula sa kanyang mga mata at siya ay nagising. Agad na lumapit si Lianzi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik habang mabilis niyang sinabi, nakikita mo ba iyon? Tahimik na nagmuni-muni si Wang Lin at tumanggo. Bago pa siya makapagsalita, iniwasiwas ni Lianzi ang kanyang manggas. Ang katawan ni Shu Tiang, na mahigit sa 100 talampakan ng layo, ay nahadyop ng isang malakas na hangin at itinapon ng maraming kilometro ang layo. Pinigilan ni Lianzi ang kanyang pananabik at sinabi, ngayon, sabihin mo sa akin kung ano ang nakita mo. Dahan-daang sinabi ni Wang Lin, pagmamana. Pagmamana, ito nga ay pagmamana. Ang pagkawala ng ninuno ay tiyak na may malaking kaugnayan sa pagmamana na ito. Nagbago ang ekspresyon ni Lianzi. Siyempre, mayroon siyang mga pamamaraan upang malaman kung nagsasabi ng totoo si Wang Lin, ngunit wala nang silbi ito ngayon. Ang simpleng pagsasabi ng salitang, pagmamana, ay sapat na bilang patunay. Nang makita ni Ancestor Zon Xingye ang pangalawang battle scroll, nagsabi siya ng katulad na bagay. Kabanata 949. Nether Guide. Noong mga panahong iyon, si Ninuno Zon Xingye, matapos ang mga taon ng pagpapalalim ng kaalaman, ay sa wakas binuksan ang 3 battle scroll. Ngunit matapos obserbahan ang 3 scroll, ang kanyang ekspresyon ay kakaiba. Pumasok siya sa isang liblib na pagninilay kasama ang 3 scroll ng 1,000 taon at hindi lumabas sa panahong iyon. Isang araw, matapos ang 1,000 taon, natagpuan ng angkan ang tanging 3 scroll at isang jade sa lugar kung saan siya pumasok sa liblib na pagninilay, ngunit walang bakas ng ninuno. Kung hindi dahil sa pagkawala ni Ninuno, hindi pa nga ang Thunder Celestial Temple ang magtatangkang galitin ng aming angkan ng Zon. Pati na ang mga sinaunang pamilya ng pagsasanay ay hindi magtatangkang galitin kami. Nang naroon pa si Ninuno, matibay ang dangal ng aming angkan ng Zon. Ngunit lahat ng ito ay nagbago nang mawala si Ninuno, ang mga salinlahi ay patuloy na nag-aasam na matagpuan si Ninuno. Hindi patay si Ninuno. Kung hindi, dapat ay nabasag ang kanyang token ng buhay. Daang-daang mga kaisipan ang dumaan sa isipan ni Lianzi. May 3 tao sa angkan ng Zon na kayang buksan ang 2 scroll, ngunit walang makakabukas ng 3 scroll. Ito ang isang bagay na hindi niya sinabi kaninuman. Pati na ang mga kabataan sa pamilya ay hindi alam ito. Akala nila na si Lianzi at ang mga matatandang miyembro ng pamilya ay kayang makita ang 3 scroll. Pati si Zon Kunglai ay iniisip ang parehong bagay. Ngumiti si Lianzi ng pilit. Alam niyang kahit may 3 tao sa pamilya na kayang buksan ang 2 scroll, sila ay kayang umunawa lamang dito. Wala sa kanila ang kayang magpakalubog dito tulad ni Shumo. Wala itong kinalaman sa pagsasanay at wala ring kinalaman sa talento. Kung anuman ang eksaktong dahilan, hindi ito kayang tuklasin ni Lianzi.
Tahimik na nagmuni si Lianzi ng matagal bago tumingin kay Wang Lin at dahan-dahang nagsabi, Shumo, anong presyo ang kailangan kong bayaran para makita mo ang ikatlong scroll? Sabihin mo. Sa katunayan, may ilang personal na layunin pa siyang itinataguyod. Bukod sa paghahanap kay Ninuno, may mensahe na iniwan sa Jade na iniwan ni Ninuno. Kung may sinuman sa aming angkan ng Zan na makakakuha ng mana, makararating sila sa Rurok. Nag-isip si Wang Lin. Matapos ang matagal na oras, tumanggaw siya at sinabing, sa aking kasalukuyang antas ng pagsasanay, hindi ko kayang buksan ang ikatlong scroll. Nang obserbahan niya ang ikalawang battle scroll, pumasok ang energy ng pinagmulan sa kanyang ikatlong mata. Wala itong kinalaman sa antas ng pagsasanay, kaya dapat mong subukan. Ako, si Lianzi, ay susubukang tuparin ang anumang hilingin mo. Hinaplos ni Lianzi ang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay at agad na lumipad palabas ang isang scroll mula roon. Ang scroll na ito ay ang ikatlong battle scroll. Malalim na huminga si Lianzi habang kinuha ang ikatlong battle scroll at inabot kay Wang Lin. Nahawakan ito ni Wang Lin. Sa sandaling hawakan niya, naramdaman niya ang isang aura na nagpayanig sa kanyang isipan. Ang aurang ito ay mas malakas kaysa sa ikalawang scroll. Hindi ko kayang buksan ang scroll na ito. Damilat ang mga mata ni Wang Lin at naramdaman niya ang isang nakakagulat na pakiramdam ng panganib mula sa scroll. May pakiramdam siya na kung buksan niya ang scroll, kahit kaunti lang, hindi niya kayang tiisin ito. Senior Lianzi, hindi ko hinahanap ang pumatay sa sarili ko. Hindi ko ito bubuksan. Kung bubuksan ko ito, wala nang pagkakataon na mabubuhay ako. Tumingin si Wang Lin kay Lianzi at ibinalik ang ikatlong scroll. Namugto ang ekspresyon ni Lianzi. Ngunit, Senior Lianzi, makakarelax ka. Gusto ko rin makita kung ano ang nasa loob ng ikatlong battle scroll. Kung dumating ang araw na sapat ang lakas ng aking pagsasanay, pupunta ako at hihilingin kay Senior na tingnan ang scroll. Kung bubuksan ko ito kahit kaunti at mamatay dahil sa aura, kailangan mong maghanap ng ibang tao. Umakyat si Wang Lin ng ilang hakbang at nagsalita ng kalmado. Alam niyang hindi siya aatakihin ni Lianzi. Siyempre, kahit na talagang walang pag-iisip si Lianzi at umatake, handa na si Wang Lin. Kahit hindi siya mananalo sa laban, kaya pa niyang makatakas at magtagal hanggang dumating si Qing Shui. Habang pinagmamasdan ni Lianzi si Wang Lin, daan-daang mga kaisipan ang dumaan sa kanyang isipan. Alam niyang mapanganib ang ikatlong scroll. Sa mga walang katapusang taon, lahat ng sumubok buksan ng ikatlong scroll ay agad namatay. Pati siya ay hindi pa rin maglakas loob na buksan ang ikatlong scroll. Bukod pa rito, si Shumo ay nagtagumpay ng malaki para sa All Heaven. Kung talagang eye-trap siya ni Shumo o kung mamatay si Shumo mula sa pagtingin sa ikatlong scroll, tiyak na makikialam si Master Flamespark. Ngunit, hindi naman pinapansin ni Lianzi ang lahat ng iyon. Alam niyang hindi tatalikod si Master Flamespark laban sa kanya sa digmaang ito para sa isang junior lang. Ang nagpapaisip sa kanya ay si Qing Shui. Para sa kanya, si Qing Shui ay isang baliw. Malamang na ipagpapatuloy nito ang paghahanap kay Shumo ng galit. Si Qing Shui ay handang makipaglaban-laban kay Blood God para kay Shumo. Handang pumatay ng kasapi ng Thunder Celestial Temple sa Bestawal ng Celestial. Kung pipilitin kong manatili si Shumo, magdudulot lang ito ng problema. Namugto ang mukha ni Lianzi. Nag-aalinlangan din siya dahil naramdaman niyang hindi magiging madali na ipabilanggo si Shumo tulad ng kanyang inaasahan. Sa mga hindi mabilang na taon, ang tanging tao na nakakita ng domain sa loob ng scroll ay si Shumo. Kung mamatay siya, hindi ko alam kung kailan pa ako makakakita ng isa pang tulad niya, mas mabuting magkapalagay kami. Habang nag-iisip si Lianzi, ngumiti siya at punong-puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Tumanggaw siya at nagsabi, "Magaling, hindi padalos-dalos. Karapat-dapat kang maging Thunder Celestial ng All Heaven." Shumo, bagamat ang pamilya Zan ay walang spell tulad ng Ziyang family para tulungan kang buhayin ang iyong soul fragment, mayroon kami isang spell na nagpapalakas sa kaluluwa. Sa hinaharap, kapag pumunta ka upang tingnan ang ikatlong scroll, hindi kita pababayaan. Ituturo ko sa iyo ang spell na ito. Nangako rin akong tutulungan ka sa isang bagay gamit ang buong lakas ng angkan ng Zan, basta't kaya ng aming angkan. Malaking pangako ang ginawa ni Lianzi. Nagpakita ng pasasalamat si Wang Lin at magalang na nagsabi, "Maraming salamat, Senior. Huwag mag-alala tungkol sa bagay na ito." Ngumiti si Lianzi habang tumatango at nagsabi, "Kalimutan na. Dahil may kasunduan ka kay Qing Shui, dapat ka nang pumunta." Nagsaludo si Wang Lin at umalis. Pagkatapos ng ilang hakbang, naging isang sinag ng liwanag siya at nawala sa kalawakan. Nang umalis si Wang Lin, naging madilim ang ekspresyon ni Lianzi at binanggit, "Hindi makikipagtalo si Master Flamespark sa akin tungkol sa isang bagay na ganoon kaliit." Ngunit si Qing Shui, gayunpaman, hindi magtatagal si Qing Shui. Pagkatapos mamatay si Qing Shui, gusto kong makita kung paano ka makakatakas mula sa akin, Shumo.
Matapos umalis si Wang Lin mula sa planetang ito ng pagsasanay, naging malungkot ang ekspresyon niya. Nang tinawag siya ni Li Yanzi, kailangang pumunta siya, o kung hindi ay magagalit si Li Yanzi. Kung nais niyang gamitin ang kapangyarihan ng All Heaven upang iwasan ang isang krisis sa hinaharap, kailangan niyang sumunod sa utos ni Li Yanzi. Bukod dito, nanatili ang relasyon nila, kaya wala siyang dahilan na hindi pumunta. Dahil wala siyang pagpipilian kundi sumunod, alam ni Wang Lin na wala siyang paraan upang hindi maghanda. Kahit hindi binanggit ni Qing Shui ang usapin tungkol sa paghahanap sa kanya sa loob ng 10 araw, humingi pa rin siya ng tulong kay Qing Shui. Dagdag pa, nang suriin ni Wang Lin ang sitwasyon, nakita niyang hindi walang benepisyo ang pagpunta kay Li Yanzi. Ipinakita ng realidad ang tama niyang pagsusuri. Hindi lamang siya nakakuha ng higit pang source origin energy at nalaman ang pinagmulan ng Battle Scroll, nakuha rin niya ang isang Lufu Blood Ball. Kung hindi siya pumunta upang makita si Li Yanzi, ang mga problema sa hinaharap ay magiging mas matindi kaysa ngayon. Matapos lahat, si Li Yanzi ay isa sa mga matandang halimaw ng All Heaven. Habang lumilipad siya, inalala ni Wang Lin ang lahat ng nangyari, at dahan-dahan niyang pinakalma ang kanyang ekspresyon. Pumikit siya at nagsimulang ngumiti habang siya ay nawawala sa kalawakan. Matapos makakita ng isang malaking bato na lumulutang sa kalawakan, umupo si Wang Lin at naghintay kay Qing Shui. Ilang araw pagkaraan, may mga alon na lumitaw sa harap ni Wang Lin, at lumabas si Qing Shui. Sa kanyang paglitaw, nagbigay siya ng isang malakas na amoy ng dugo. Sa likod ni Qing Shui ay may mga ulo na puno ng desperasyon. Hindi bababa sa 100 ng mga ulo na lumulutang sa likod niya. Bumukas ang mga mata ni Wang Lin at ngumiti ng pilit. Ang antas ng pagsasanay ni Qing Shui ay mas mataas kaysa 10 araw na nakaraan. Kitang-kita na marami na siyang nilamon na mga cultivator. Ang mga taong ito ay mga cultivator mula sa Slaughter Realm na magaling magtago. Kung nais nating pumasok sa Slaughter Realm, kailangan natin ang mga ulo nila. Habang nagsasalita si Qing Shui, iniwang lumipad ang mga ulo sa likod niya at bumuo ng isang bilog. Celestial Spell Nether Guide. Form ni Qing Shui ang seal gamit ang kanyang kamay. Pumutok ang kanyang Celestial Origin Energy at tinuro niya gamit ang daliri. Isang ulo ang pumutok sa isang mist ng dugo na may malakas na tunog. Pagkatapos nito, nagpatuloy ito at mabilis na bumagsak ang lahat ng 100 ulo. Ang makapal na mist ng dugo ay pumaligid sa paligid. Hinampes ni Qing Shui ang kanyang kanang kamay at ang mist ng dugo ay nagsimulang mag-ikot ng mas mabilis at mas mabilis. Ang malungkot na mga sigaw ng mga kaluluwa ng mga cultivator ay nanggagaling mula sa loob ng vortex at umuugong sa isipan ni Wang Lin. Nether Guide. Nang lumabas ang malamig na boses ni Qing Shui, ang malungkot na mga sigaw mula sa vortex ay lalong lumakas. Nagtipon sila sa gitna ng vortex, na bumuo ng isang bagay na parang itim na butas. Pinag-isa ang lahat ng mga alaala ng Slaughter Realm mula sa mga soul fragments ng higit sa 100 cultivators patungo sa isang lugar. Nabuo ito bilang isang guided passage patungo sa Slaughter Realm gamit ang mga alaala. Ito ang Celestial Spell na Nether Guide. Ang itim na butas na nabuo mula sa higit sa 100 cultivators ay umiikot ng mabilis. Sa isang iglap, parang sinira nito ang void, at isang madilim na pulang mundo ang lumitaw sa loob ng butas. May mga malalaking gusali na para bang sumaksak sa void tulad ng mga espada dito, at ang isang malakas na killing intent ay bumabalot sa lahat. Sa gitna ay isang tore na hindi bababa sa 10,000 talampakan ng taas. May mga itim na kadena na nakabitin mula sa tore at nakakabit sa mga nakapaligid na gusali. Ito ang Slaughter Realm. Ang spell na ito ay napaka-praktikal, kaya gusto ko ito. Puno ng killing intent ang mga mata ni Qing Shui nang kuhanin niya ang isang jade upang i-record ang spell at inihagis ito kay Wang Lin. Pagkatapos, pumasok siya sa vortex nang walang pag-aalinlangan. Kinuha ni Wang Lin ang jade at ngumiti ng pilit. Takot siya na marahil ay gusto ni Qing Shui ang spell dahil madali niyang magagamit upang pumasok at magpatay sa base ng kalaban. Si Wang Lin ay sumunod din at pumasok sa vortex pagkatapos ni Qing Shui. Biglang lumitaw ang isang malaking vortex sa Slaughter Realm, na agaran ng atensyon ng lahat ng mga cultivator. Saglit pagkatapos, isang malamig na tinig ang kumalat. Ako si Celestial Lord Qing Shui. Ngayon ay narito ako upang kunin ang isang bagay na akin, at pagkatapos ay sisirain ko ang realm na ito. Sa sandaling lumabas ang tunog na ito, naging isang storm ng killing intent na humagupit sa buong Slaughter Realm. Bang, 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 bang. Sa isang iglap, gumuho ang hindi mabilang na mga gusali na hugis espada. Ano ba talaga ang kinuha ng Slaughter Realm mula kay Senior Brother Qing Shui na ginawa siyang galit na galit pagkatapos niyang hanapin ang memorya ni Esteemed Zuan Bao? Lumabas si Wang Lin mula sa vortex at malamig na tiningnan ang Slaughter Realm. Kabanata 950. Slaughter Realm. Ang Cultivation Alliance ay may 2 sekta, 4 na templo, at 8 kaharian. Ang Slaughter Realm ay lumikha ng sarili nilang mundo bilang kanilang base.
Maraming taon na ang nakalipas, ang nagtatag ng Slaughter Realm ay kumuha ng isang bitik mula sa gumuho na Rain Celestial Realm. Nagtipon siya ng maraming langit na metal upang likhain ang 79 na Heaven Racing Swords. Ang mga 79 na Heaven Racing Swords na ito ay naging mga gusali na natatangi sa Slaughter Realm. Sa loob ng Cultivation Alliance, ang pangalan ng Slaughter Domain ay kilala at sa loob ng mga 10,000 taon, nagawa nitong kumpletuhin ang hindi mabilang na mga tagumpay para sa Cultivation Alliance. Mula sa unang labanan laban sa 4 Divine Sect hanggang sa mga kasunod na palitan sa Corp Sect, lahat ng mga hidwaan na iyon ay may anino ng Slaughter Realm. Hindi marami sa mga rank 6 na bansa ng Cultivation ang nakarinig ng Slaughter Realm, ngunit kapag umabot sila sa rank 7, ang Slaughter Realm ay magiging isang kilalang pangalan. Sa isang rank 7 na planeta ng Cultivation, kapag ang isang tao ay umabot sa isang tiyak na antas ng Cultivation, ayaw nilang ipasa ang kanilang kaluluwa sa ilalim ng kontrol ng iba. Ang serye ng mga kaganapan na dulot ng damdaming ito ay pinangangasiwaan ng Slaughter Realm. Ang mga pagdanak ng dugo dulot ng mga bagay na ito ay nagbigay sa kanila ng malupit na reputasyon. Siyempre, marami ring mga cultivator na hindi kayang pangasiwaan ng Slaughter Realm. Ang mga ito ay pinangangasiwaan ng ibang puwersa sa loob ng Cultivation Alliance. Ang Slaughter Realm ay maaaring sabihing ang talam ng Alliance. Ang mga in-recruit ng Slaughter Realm ay mga tao na ginugol ang kanilang buhay sa pagpatay. Sa loob ng 10,000 taon, ang Slaughter Realm ay nagpanatili ng isang core ng 79 na cultivator. Kung may mamatay, agad itong pinapalitan. Bukod sa mga 79 na cultivator na ito, mayroon ding mga outer disciples. Marami sa mga outer disciples na ito at pinamumunuan sila ng mga 79 na cultivator na ito. Bukod sa mga 79 na ito, mayroon ding Realm Master at Vice Realm Master. Maaaring sabihing ang Slaughter Realm ay isang sekta ng cultivation, ngunit sila ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga sekta ng cultivation. Hindi marami ang handang mang-agaw ng Slaughter Realm sa Alliance. Kahit ang ilang malalakas na cultivator ay nakakaramdam ng sakit ng ulo kapag kinakalabit ang Slaughter Realm. Hindi lamang sila malupit, magaling din sila sa pagtatago. Kung mabaigo sila sa kanilang misyon, maaari silang magtago at burahin ang lahat ng mga bakas ng kanilang sarili. Mula nang itatag ang Slaughter Realm, walang sinuman ang nakapagpatay sa kanilang tahanan. Kung mayroon man, ang ginawa ni Wang Lin ay maaaring ituring na isang mababaw na halimbawa. Ngunit nagbago lahat ng ito nang umalingaw ang malamig na tinig ni Jing Shui. Marami sa mga gusali na kahawig ng espada ay gumuho. Milyon-milyong bakal na kadena ang nahulog at naging isang unos na hamapil sa buong Slaughter Realm. Narinig ang mga sigaw at sa isang iglap, maraming anino ang lumabas mula sa bagyong iyon. Ang mga cultivator na ito ay nakasuot ng itim na kasuotan at may iba't ibang edad. Ang mga antas ng kanilang cultivation ay mula Illusory Yin hanggang sa kalagitnaang Nirvana Scryer. Karamihan sa kanila ay nasa Yin at Yang stage, kakaunti ang nasa Nirvana Scryer. Shumo, matutulungan mo ba ako sa mga minyan na ito? Sa isang hakbang, lumampas si Qing Shui sa mga cultivator na nakasuot ng itim. Ang tinig niya ay parang isang malamig na hangin. Dahil sa liksi ni Wang Lin, agad niyang naintindihan na si Qing Shui ay nagpapadala sa kanya ng malaking pagkakataon. Bagaman marami ang mga cultivator, taglay niya ang katawan ng isang ancient god, kaya't hindi magiging mahirap patumbahin sila. Senior brother, huwag mag-alala. Habang nagsasalita si Wang Lin, siya ay tumapak at agad na nagbigay ng isang malakas na suntok. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw at isang sonic boom ang nagpakita bago si Wang Lin. Ang kalawakan ay naghiwa at ang mga bitik ay hamapil pasulong. Ang walang katapusang unos na nabuo ng suntok ni Wang Lin ay nagtipon sa isang punto at tumulak palabas. Kahit ang isang peak late-stage Nirvana Scryer cultivator ay maguguluhan sa harap nito. Kung sila ay natagalan, tiyak na mamamatay sila agad. Bago si Wang Lin ay may ilang Illusory Yin cultivator na naglakbay ng buong buhay nila sa pagpatay. Bago pa sila makalapit, nagbago ang kanilang mga ekspresyon dulot ng suntok ni Wang Lin. Narinig ang mga tunog ng pagputok mula sa kanilang mga katawan at malalaking agos ng dugo ang umagos mula sa kanilang mga katawan. Ang tao sa harap ni Wang Lin ay hindi nakayanin at ang kanyang katawan ay gumuho. Habang ang kanyang katawan ay nagkalat, ang mga surrounding cultivators ay napuno ng pagkabigla at takot. Nais nilang tumakas, ngunit sa sandaling ito, malinaw nilang naramdaman na may isang misteryosong puwersa na naglock sa paligid kaya hindi sila makakatakas. Bang! 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 Lahat ng mga katawan ng cultivator na ito ay gumuho at ang kanilang mga soul origin ay lumabas at nahuli ni Wang Lin. Lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Ito ay sobrang bilis. Ang mga surrounding Slaughter Realm cultivators ay nayanig. Shumo. Siya si All Heaven's Thunder Celestial Shumo. Agad na nakilala ng isang tao ang pagkakakilanlan ni Wang Lin. Malupit ang mukha ni Wang Lin. Nasa harap niya ang mga 100 cultivator.
Bagaman marami sila, wala siyang itinuturing na banta sa kanila. Kung dati, imposibleng harapin ni Wang Lin ang mga cultivator na ito. Ngunit ngayon na siya ay naging isang 5-star Royal Ancient God, lahat ng bagay ay nagbago. Naglakad si Wang Lin, at mga alon ng enerhiya ang nagpakita sa ilalim ng kanyang mga paa, at siya ay nawala. Spatial bending. Ang mga mata ng isang early-stage Nirvana Scryer cultivator ay lumaki. Puno ng gulat at takot ang kanyang mga mata at nangangaligkig ang kanyang anid. Malapit na siyang mawala ng ulirat at nag-attract siya ng mabilis. Alam niya ang spatial bending. Kahit gaano karami ang mga tao sa aking slaughter realm, magiging napakahirap siyang saktan. Nawala ang itsura ni Wang Lin. Nang magbalik siya, nasa likod siya ng isang illusory cultivator. Pagdating niya, parang bahagya niyang tinamaan ang fist niya na tumama sa likod ng cultivator. Hindi na nakapag-dodge o nakaramdam ng suntok ang tao. Nayanig siya at narinig ang mga tunog ng pagputok mula sa kanyang katawan. Isang malakas na puwersa ang pumasok sa kanyang katawan, na naging sanhi ng unti-unting pagkabasag ng kanyang mga buto. Pagkatapos, ang katawan niya ay sumabog ng malakas. Matapos makuha ang origin soul ng taong ito, nawala na naman si Wang Lin. Ang mga mata ng isang mid-stage Nirvana Scryer cultivator ay namula at sumigaw, magbuo ng formation. Ngunit, bago pa siya makapagsalita, nagbago ang kanyang ekspresyon. Bigla siyang lumiko, binuksan ang bibig, at bumuga ng isang sinag ng pulang liwanag. May isang mahabang espada sa loob ng pulang liwanag, at naglabas ito ng isang matinis na tunog habang mabilis na pumalo. Libu-libong soul fragments ang nagmula sa espada. Ang malungkot na sigaw ng mga kaluluwa ay nagpatindi sa paglipad ng espada. Magandang espada ito. Isang malamig na tinig ang lumabas mula sa lahat ng direksyon. Lumabas si Wang Lin mula sa walang hangganang kalawakan sa harap ng mid-stage Nirvana Scryer cultivator. Iniunat niya ang kamay at agad itong lumaki at naging kamay ng isang ancient god. Kinuha niya ang lumilipad na espada at hinayla pabalik. Ang mid-stage Nirvana Scryer cultivator ay naglabas ng isang impit na ungol at naging mapatla ang mukha. Ang lumilipad na espada ay ang kanyang life treasure, at ngayon na pinutol ni Wang Lin ang koneksyon niya dito, siya ay malubhang nasaktan. Ngunit nakaramdam siya ng isang takot na higit na nangingibabaw sa lahat ng iyon. Para madaling kunin ang aking life treasure. Anong klaseng cultivation level meron ang taong ito? Ang mid-stage Nirvana Scryer cultivator na ito ay kilala pa sa Slaughter Realm. Ang kanyang prestihiyo ay mas mataas pa kaysa kay Killer Yufei. Ngunit sa sandaling ito, siya ay tunay na natatakot, lalo na nang naaalala niya kung paano nakatakas si Yufei pabalik sa Slaughter Realm ngunit napatay pa rin ang isang malaking kamay na dumaan sa vortex. Nang maalala ito, naramdaman niyang nangangaligkig ang kanyang anid. Walang pag-aalinlangan, mabilis siyang umatras at binuksan ang kanyang bag ng holding. Isang malaking dami ng mga jade ang lumipad palabas at sumigaw, sumabog. Ang mga jades na ito ay sumabog, na bumuo ng isang malakas na impact. Lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Matapos makuha ang lumilipad na espada, tumakbo si Wang Lin nang walang pag-aalinlangan. Ang pagsabog ng mga jades na iyon ay walang epekto sa kanya. Ang mid-stage Nirvana Scryer cultivator ay tuluyang nabigla nang lumapit si Wang Lin sa kanya. Ang dalawang daliri ni Wang Lin ay naging espada at ipinagpag ito sa pagitan ng kilay ng mid-stage Nirvana Scryer cultivator. Sa isang malakas na pagsabog, bumuo ang katawan ng kilalang mid-stage Nirvana Scryer cultivator na ito. Ang kanyang origin soul ay pinilit ni Wang Lin palabasin, at bago siya nakatakbo, nahuli siya ni Wang Lin. Sa sandaling ito, naramdaman ni Wang Lin ang kanyang sariling pagbabago. Hindi dahil mahina ang mid-stage Nirvana Scryer cultivator, kundi dahil naging malakas na siya upang makipagsabayan sa mga makapangyarihan. Habang si Qing Shui, habang tumatawa, ay tumakbo patungo sa tore sa gitna ng Slaughter Realm. Habang papalapit siya, biglang binuksan ng matandang nakasuot ng itim sa loob ng tore ang kanyang mga mata at nagpakita ng isang malungkot na ekspresyon. Bilang Vice Realm Master ng Slaughter Realm, hindi niya maiwasang manginig. Nang walang pag-aalinlangan, ang kanyang katawan ay nahati sa dalawang magkaparehong matandang nakasuot ng itim. Isa sa kanila ay nagwagayway ng kanang kamay at isang bitik ang lumitaw sa kalawakan. Maraming maliliit na vortex ang naglabas ng malalakas na tunog sa paligid ng gilid ng bitik na ito. Matapos punatin ang bitik, isa sa kanila ang pumasok dito. Ang isa naman ay naglabas ng malamig na hininga at naging isang hangin ng itim na hangin na humarap papalabas ng tore. Ang itim na hangin ay lumipad ng sobrang bilis, at ang matandang nakasuot ng itim ay tumayo sa harap ni Qing Shui na may malungkot na ekspresyon. Sumigaw siya, "Ginoo, sobra na ang inyong ginugol." Nagningning ang malamig na tingin sa mga mata ni Qing Shui. Ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang seal, at nang walang pag-aalinlangan, inihaplos niya ang kanyang kamay. 8 itim na dragon ang biglang lumitaw at tumulak patungo sa matandang lalaki. Kasabay nito, ang katawan ni Qing Shui ay kumilos at umabot sa tore.
Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng seal at itinulak ito palabas habang tahimik na sinabi, Heaven and Earth I seal. Sa isang iglap, ang celestial origin ni Qing Shui ay na-activate at isang malakas na lamig ang kumalat mula sa kanyang katawan. Milyong mga patak ng ulan ang lumitaw at agad na naging mga kristal ng yelo. Narinig ang mga tunog ng pagputok habang ang mga kristal ng yelo ay gumuho at isang sinag ng asul na liwanag ang sumabog. Ang asul na liwanag na ito ay dumaan sa buong Slaughter Realm. Para bang nagbago ang kulay ng mundo, at ang buong Slaughter Realm ay naging asul. Para bang lahat ng mga pasilyo na nag-uugnay sa Slaughter Realm ay isinara. Lumabas si Qing Shui mula sa asul na liwanag, at sa isang pagturo ng kanyang kanang kamay, gumuho ang tore sa alikabok. Sa loob nito ay isang bitik, at sa bitik na iyon ay isang matandang nakasuot ng itim. Kalahating katawan ng matandang ito ay pumasok sa kalawakan, ngunit sa sandaling ito, siya ay nakikipaglaban sa isang malaking halaga ng asul na liwanag. Ngunit kahit anong pagsusumikap ang gawin niya, hindi siya makalabas sa bitik. Lumapit si Qing Shui at iniunat ang kanyang kanang kamay. Agad niyang hinayla ang matanda mula sa bitik. Pagkahila ni Qing Shui sa matanda, isang malamig na tingin ang sumak sa kanyang mga mata. Agad siyang tumalon at hinayla ang matanda upang maging hadlang sa kanyang likod.